Ang atmosfera sa aming masikip at maalinsangan na silid-tulugan pagkatapos ng kasal ay balot ng amoy ng murang naptalina na humalo sa sangsang ng serbesa at gin mula sa handaan sa labas. Nakaupo ako sa gilid ng kama, pagod na pagod, pagkatapos ng mahabang araw ng walang katapusang pagngiti at pakikiharap sa mga bisita. Nagsisimula ng matuyo at bumanat ang make-up sa aking mukha at ang mga paa ko, na namamanhid dahil sa maghapong pagsuot ng high heels, ay kumikirot. Akmang tatanggalin ko na ang mga ipit sa aking buhok nang biglang bumukas ang manipis na gawang kahoy na pinto ng kwarto nang walang kumakatok. Pumasok ang aking biyenan, si Aling Amelia, isang babaeng nasa 60s. May matutulis na buto sa pisngi at nanlilisik na mga mata na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. May bitbit siyang lumang berdeng palanggana na puno ng malabong tubig na may nakakasulasok na amoy. Naglakad siya ng diretso sa gitna ng kwarto at padabog na ibinaba ang palanggana sa mismong paanan ko. Tumalsik ang maruming tubig sa laylayan ng aking malinis at puting damit pangkasal. Anong ginagawa mo diyan? Nakaupo at nagpapakareyna. Ngayong pumasok ka na sa pamamahay na ito bilang manugang, kailangan mong matutunan ang mga patakaran. Ang mga damit ng asawa mo, ng biyenan mong lalaki, at ng bayaw mo sa kabilang kwarto, inipon ko na lahat diyan. Dalhin mo yan sa banyo, at labhan mo gamit ang kamay para siguradong malinis. Dito sa bahay na to, hindi namin inuugali ang paggamit ng washing machine para sa mga brief at salawal. Aksaya lang yan, sa kuryente, at nakakasira ng tela. Natigilan ako. Ang mga kamay ko, na nagtatanggal ng ipit sa buhok, ay nanatili sa ere. Nakatitig lang ako sa palanggana, sa nakakadiring kumpol ng mga maruruming brief at sa lawal ng mga lalaki na lumulutang sa tubig na may murang sabon panlaba. Mabilis na tumibok ang dibdib ko at parang may bumara sa aking lalamunan. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Araw ng kasal ko ngayon, at ako, isang nobya na hindi pa nga nakakapagtanggal ng makeup, ay inuutusang labhan ang mga panloob na damit ng aking biyanan at bayaw. Ma, nagbibiro lang po kayo, di ba? Araw po ng kasal namin ngayon. At saka, dapat po kanya-kanyang laban ng mga personal na gamit. Anong nagbibiro? Tingin mo ba may oras akong umakyat dito para makipagbiruan sa'yo? Namaywang si Amelia at bahagyang lumapit sa akin. Ang boses niya ay matinis, parang nagkikiskisang yero. Wala akong pakialam kung paano ka pinalaki ng nanay mo sa inyo. Pero ngayong naging manugang ka na ng pamilya Cruz, tungkulin mo bilang babae na pagsilbihan ng asawa mo at ang pamilya niya at asikasuhin ang lahat ng gawaing bahay. Nagrereklamo ka dahil lang sa ilang pirasong damit? Sabihin ko sa'yo, ang pakasalan ka ni Victor ang pinakamalaking swerte sa buhay mo. Huwag mong isipin na dahil nagtatrabaho ka sa opisina at kumikita ng barya-barya, pwede ka nang pumasok dito at mag-astang donya. Labhan mo yan ngayon din. Nagsimulang kumulo ang dugo sa aking mga ugat. Ang mga salita niya ay parang mga sampal sa aking dignidad. Sa loob ng 2 taon naming magkarelasyon ni Victor, itinago ko ang tunay kong pagkatao. Sa paningin ng pamilya niya, isa lamang akong ordinaryong admin clerk na may kakarampot na sweldo at naulila mula pagkabata. Ginawa ko iyon dahil gusto kong makahanap ng lalaking magmamahal sa akin kung sino talaga ako at hindi dahil sa limpak-limpak kong yaman o sa posisyon ko bilang CEO at presidente ng isang malaking investment fund. At ngayon, ang ginawa kong pagkukunwari bilang isang mahirap ang naging dahilan para tapakan niya ako ng walang awa. Huminga ako ng malalim. Nilunok ang galit hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa at tinitigan ko ng diretso ang kanyang kulubot na mukha na nababakas ang pagyayabang. Lumabas ang boses ko na kasing lamig ng yelo. Hindi ko yan lalabhan. Pumasok ako sa pamilyang ito bilang asawa ni Victor. Hindi para ibenta ang sarili ko bilang katulong ninyo. Kaninong damit yan? Siya ang maglaba, pakiusap. Ilabas niyo po yung palanggana sa kwarto ko. Aba, sumasagot ka na bastadong babae ka. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Idinuro ang daliri niya sa mukha ko. Ang mga sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa masikip na bahay, basag ang katahimikan sa aming barangay. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Victor mula sa labas. Nakasuot siya ng mumurahing pajama at amoy alak. Pagkakita pa lang kay Victor, sinimulan na agad ni Amelia ang paghampas sa kanyang mga hita at pag-iyak na parang nasa isang teleserye. Diyos ko, Victor! Tingnan mo ang asawa mo! Pinakisuyuan ko lang siyang labhan ng ilang pirasong damit para masanay siya sa pamamalakad sa bahay natin, tapos sasagot-sagutin at duduru-duruin na niya ako.
Sinasabi niyang hindi raw siya magpapakababa para maging katulong dito. Napakatamad at walang modo. Nabulag ako nang payagan kitang iuwian dito. Kumunot ang noo ni Victor at mabilis na lumapit. Tiningnan niya ang palangganang may maruming tubig, ang galit na mukha ng kanyang ina, at sa huli ay tumingin sa akin. Imbes na pag-unawa, o kahit man lang pagtatanong kung ano ang nangyari na lagi niyang ginagawa noong magkasintahan pa kami, puro inis at awtoridad ang nakita ko sa kanyang mga mata. Ang maskara niya bilang isang mabait at maunawaing lalaki ay nahubad ilang oras lang pagkatapos ng aming kasal. Aurora, ano bang ginagawa mo sa unang araw mo bilang manugang? Gusto mo bang guluhin ang bahay natin para lang makontento ka? Kung sinabi ni nanay na labhan mo, nag-iinarte ka dahil lang sa ilang pirasong brief. Napakatamad mo namang babae. Napatayo ako mula sa kama. Sumabit ang damit pangkasal ko sa aking mga binti. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko. Pakiramdam ko ay isang estranghero ang nakikita ko. Anong sabi mo? Ilang pirasong brief? Tingnan mong mabuti kung ano ang nasa palangganang yan. Mga brief mo yan, ng tatay mo at ng kapatid mo. Sa tingin mo normal lang na pilitin ang asawa mo na labhan ang panloob ng ibang lalaki gamit ang kamay? Sa mismong gabi ng kasal natin? Victor, seryoso ka ba o natrap ang utak ng pamilya mo sa makalumang panahon? Abat pati ako binabastos mo? Sigaw ni Victor. Namumula ang mukha dahil sa alak at sa nasaktang ego ng isang mayabang na lalaki. Pinalaki ako ng nanay ko. Nilabhan niya ang mga damit ng buong pamilya sa loob ng maraming taon nang walang reklamo. Ngayong matanda na siya at pumasok ka dito bilang manugang, kailangan mong saluhin ang mga gawaing yan. Ang bahay na ito ay hindi para sa mga babaeng gusto lang magpasarap sa buhay. Humingi ka ng tawad kay nanay at dalhin mo na yang palanggana sa banyo ngayon din. Humalukip-kip ako at tumawa. Ang tuyo kong tawa ay umalingaw-ngaw sa kwartong amoy naptalina, puno ng sarkasmo at matinding pandidiri. Humingi ng tawad? Managinip ka. Mas gugustuhin ko pang putulin ang sarili kong mga kamay kaysa hawakan ang mga maruruming basahan ninyo. Kung naaawa ka sa nanay mo, ikaw ang maglaba. Hindi ako magpapakaalila. Gusto mo yatang pagharian ang pamilyang ito? Victor, tingnan mo siya. Kung hindi mo kayang turuan ng leksyon ng asawa mo, hayaan mong ako ang gumawa, sigaw ni Amelia, sabay sugod para sa bunutan ako. Ngunit mas mabilis si Victor. Ang paghamon ko ay isang malaking sampal sa kanyang peking pagkalalaki at pagiging patriarkal. Humakbang siya ng malaki at hinablot ng kanyang mabigat na kamay ang aking nakaayos na buhok, sabay hila nito patalikod. Napadaing ako sa matinding sakit ng aking anit. Sino sa tingin mo ang kinakalaban mo, ha? Aurora. Ulila ka. Walang pera, walang pamilya, at walang bahay. Naawa lang ako sa'yo kaya binigyan kita ng magandang buhay. Kung hindi ka marunong magpasalamat, huwag kang magmamarunong. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwa kong pisngi. Sa lakas nito ay napaurong ako. Nabingi ang aking mga tainga. At agad na kumalat ang lasang bakal ng dugo sa aking bibig. Namamanhid at nagiinit ang pisngi ko, na nabakat ang lima niyang daliri. Sa isang iglap, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa kwarto. Tumigil si Amelia. May nabubuong ngisi ng kasiyahan sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang anak na tinuturuan ng leksyon ang asawa. Umayos ako ng tayo at pinunasan gamit ang likod ng aking kamay ang dugong tumutulo sa gilid ng aking labi. Ang pisikal na sakit ay hindi nakapagpatulo kahit isang patak ng luha mula sa aking mga mata. Kabaligtaran nito. Parang isang balde ng nagyayalong tubig ang ibinuhos sa aking mukha, hinuhugasan ng tuluyan ang aking pagiging inosente at ang bulag kong pagmamahal sa demonyong ito sa loob ng 2 taon. Ang kabaitan niya noon ay isa lamang palang pagpapanggap para makahanap ng isang masunuring babaeng gagawin nilang walang bayad na alila sa kanilang bulok na pamilya. Ano? Natauhan ka na ba? Kung natauhan ka na, kunin mo na yang palanggana at maglaba ka na. Sabi ni Victor na nakataas ang baba, inaayos ang kanyang pajama na tila ba siya ang hari. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang tingin ko ay wala ng gulat o sakit, kundi malamig at matalim gaya ng isang yelong ginawang patalim. Dahan-dahan akong yumuko. Nang makita ito ni Amelia, lalo siyang ngumisi. Nakita mo na? Kailangan lang talaga bigyan ng leksyon para matuto. Sige na, kusutin mong mabuti yan. Wala akong sinabing kahit isang salita. Hinawakan ng 2 kamay ko ang gilid ng berdeng palanggana
na puno ng maruming tubig at mga salawal. Hindi ko ito inangat para dalhin sa banyo. Inipon ko ang lahat ng aking lakas at inangat ang palanggana hanggang sa tapat ng aking dibdib. At pagkatapos, sa isang mabilis at walang babalang galaw, ibinuhos ko ang lahat ng mabaho at mabubulang tubig kasama ang lahat ng maruming salawal diretso sa ulo ni Victor. Ah, ano bang problema mo? Nababaliw ka na ba? Desperadong sigaw ni Victor. Tumama ang palanggana sa kanyang noo at nahulog sa lapag. Ang lahat ng maruming tubig at sabon ay tumulo mula sa kanyang ulo patungo sa kanyang mukha, pumapasok sa kanyang mga mata at bibig. Ilang piraso ng brief ng tatay at kapatid niya ang sumabit at nakalaylay sa kanyang leeg at balikat sa ibabaw ng kanyang silk na pajama. Sa sandaling iyon, mukha siyang kaawa-awa, nakakadiri, at kahiya-hiya parang isang dagang kanal, nakalalabas lang mula sa imburnal. Diyos ko, mamamatay tao, nilunod mo sa maruming tubig ang anak ko. Tulong! Sinisaktan ng manugang ko ang asawa niya. Tili ni Amelia na parang kakataying baboy, at sinubukang sugurin ako para kalmutin. Umatras ako ng kalahating hakbang, at mabilis na dinampot ang isang makapal na basong salamin na nasa ibabaw ng tokador, sabay pokpok nito ng malakas sa gilid ng mesa. Basag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa buong kwarto. Kinuha ko ang natirang kalahati ng baso na may matutulis na dulo at itinutok ito diretso kay Amelia. Ang mga mata ko ay namumula sa galit at pagnanasang pumatay. Subukan mong humakbang ng isa pa. Hindi ako mag-aatubiling hiwain yang mukha mo, matandang ipokrita. Naputol ang sigaw ni Amelia sa kanyang lalamunan. Nanigas siya at unti-unting umatras. Nanginginig ang buong katawan at namumutla na parang nakakita ng multo. Sanay siyang gumamit ng paninindak sa mga mahihina. Ngunit nang makaharap niya ang isang inosenteng naging mabangis na halimaw, lumabas ang tunay niyang kaduwagan. Itinapon ko sa sahig ang hawak kong basag na salamin. Walang pakialam sa mga bubog na kumalat. Humarap ako kay Victor na pilit pinupunasan ang maruming tubig sa kanyang mukha habang umuubo. Ang sampal mo kanina ay ang bayad ko sa pagiging tanga ko sa loob ng 2 taon dahil hindi ko nakita ang tunay na kulay ng isang duwag na tulad mo. At ang palangganang ito ng maruming tubig ang regalo ko para sa kasal natin at sa bulok mong pamilya. Tandaan mo, Victor, isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka. Pero ako ang tipo ng tao na mabilis maitama ang aking mga pagkakamali. Ikaw? Anong gagawin mo kapag umalis ka sa bahay na to? Pupulutin ka sa kangkungan. Nang gagalaiting banta ni Victor, nagngangalit ang mga ngipin, ngunit hindi makalapit dahil sa takot sa kaya kong gawin. Hindi ko na siya sinagot. Mariin akong lumingon at naglakad patungo sa kabinet. Padabog kong binuksan ang pinto. Inilabas ko ang maliit kong maleta. Itinapon doon ang ilang pambahay na damit, ang aking makeup bag, at ang pinakamahalaga ang aking laptop na naglalaman ng lahat ng financial data ng investment fund na pinamumunuan ko. Wala nang anumang mamahaling gamit dito na kailangan ko pang bitbitin. Ang malaking flat screen TV, ang smart refrigerator sa kusina, at ang washing machine na palihim kong binili para sa kanila bago ang kasal ay maiiwan muna. Bukas ng umaga, babawiin ko ang lahat ng ito ng walang labis, walang kulang. Isinara ko ang zipper ng aking maleta. Ang tunog nito ay malamig at pinal. Hinawakan ko ang handle at naglakad palagpas sa basang sahig na amoy sabon. Ang dulo ng aking high heels ay tumapak sa isang bubog. Huminto ako sa may pintuan at huling beses na tiningnan ang mag-ina. Pinupunasan ni Amelia ang mukha ng anak niya gamit ang panyo habang pinandidilatan ako ng mata. Kung aalis ka, lumayas ka ng tuluyan! At huwag na huwag kang babalik dito para lumuhod at magmakaawa. Ang isang babaeng tulad mo, sisiguraduhin kong pipirmahan ni Victor ang annulment ninyo at itatapon ka sa kalsada para husgahan ka ng buong barangay. Isang ngisi ng matinding pangiinsulto ang sumilay sa aking mga duguan panglabi. Itabi niyo yung annulment na yan at yakapin niyo pagtulog. Bukas na bukas, ang mismong abogado ko ang magdadala ng mga papeles para pirmahan niya. Victor, akala mo ba dahil may pa-startup kang negosyo ay may karapatan ka ng mang-apak ng tao? I-enjoy niyo na ang gabing ito. Dahil bukas, guguho talaga ang mundo ng pamilya nyo. At maligo ka nga. Nakakasuka ang amoy ng basura mo. Lumabas ako sa nakakasulasok na kwartong iyon, hinihila ang aking maleta sa pasilyo. Ang tunog ng gulong ng maleta na tumatalbog sa mga kahoy na hagdan ay ritmiko at puno ng determinasyon. Sa bawat hakbang ko pababa,
Pakiramdam ko ay nahuhubad ang huling bakas ng aking mga ilusyon. Bumukas ang bakal na gate. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila. Ginugulo ang aking buhok. Nilamon ng kadiliman ng masikip na eskinita ang aking mga hakbang. Ang tunog ng maleta sa baku-bakong kalsada ay bumasag sa katahimikan ng natutulog na barangay. Umihip ang hangin, bitbit ang lamig, at ang nakakasulasok na amoy ng basura mula sa imburnal. Ang puting damit pangkasal ko, na binurdahan ng perlas at pinili ko ng buong pag-iingat, ngayon ay tila napakabigat, mansado ng maruming tubig, at putik, mahigpit ang hawak ng aking kamay sa handle ng maleta, halos pumuti na ang aking mga buko. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib ko sa paghinga. Pero hindi ako umiyak. Wala na akong luhang sasayangin. Ang hapdi ng sampal ni Victor sa kaliwang pisngi ko ay patuloy na sumusunog, tinutupok ang lahat ng aking inosenteng pangarap ng simpleng pamilya na binuo ko nitong huling 2 taon. Lumayas ka at huwag ka nang magpapakita. Kapag lumabas ka sa eskinita na yan, huwag ka nang babalik dito para gumapang at magmakaawa. Walang utang na loob. Kapag wala ang bahay na to, para kupkupin ka, sa ilalim ka ng tulay matutulog. Akala mo kung sino kang magaling? Bukas na bukas ipapaanul kita. Itatapon kita sa kalsada ng walang kalaban-laban. Ang matinis at galit na boses ni Victor ay umalingaw-ngaw mula sa teres sa ikalawang palapag, binabasag ang tahimik na gabi. Nakasandal siya sa kinakalawang na pasamano, ginagamit ang dilim para sigawan at insultuhin ako. Akala niya ay matatakot niya ako sa pagpapalaya sa akin sa kalagitnaan ng gabi na suot ang gusot na damit pangkasal. Akala niya babalik ako, kakatok, at magmamakaawa sa kanila ng nanay niya. Akala niya, isa lang akong hampas lupang office clerk na hirap makapagbayad ng upa at nakadepende sa bumabagsak niyang kumpanya para mabuhay. Huminto ako nang hindi lumilingon. Dahan-dahang inangat ang mukha ko sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang naninilaw na ilaw mula sa poste ay gumawa ng mahabang anino sa kalsada. Napangiti ako isang malamig, nangiti na kayang magpayelo ng mga buto. Sige, sumigaw ka pa diyan, Victor. I-enjoy mo lang ang pakiramdam na parang nanalo kang lalaki ka dahil wala kang kamalay-malay na ang babaeng sinampal mo, na inutusan ng nanay mong magkusot ng mabahong brief ay hindi isang maamong tupa. Pumasok ka na, Victor. Bakit mo sasayangin ang laway mo sa walang kwentang babaeng yan? Hayaan mo siyang maglakad sa kalsada. Maraming adik diyan. Tingnan natin kung saan siya dadalhin ng kawalan niya ng pera. Bukas o makalawa, babalik yan dito at gagapang sa paanan mo. At kapag nangyari yon, iuutos ko sa kanya na hugasan ang paa ng buong pamilya bago ko siya papasukin. Ang malupit na boses ni Amelia ay sumunod, kasing talim ng patalim. Mag-ina silang nagdiriwang sa sarili nilang katangahan. Pumara ako ng isang taxi na dahan-dahang papalapit sa kanto. Bumukas ang pinto. Inihagis ko ang maleta ko sa backseat at pumasok. Isinara ang pinto ng malakas, iniiwan ang lahat ng nakakadiring ingay ng pamilyang iyon. Sinilip ako ng driver mula sa rearview mirror, pinagmasdan ang gusot kong damit pangkasal, at ang natuyong dugo sa gilid ng aking labi, ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Kuya, sa The Infinity Penthouse po sa Bonifacio Global City, BGC, utos ko. Ang boses ko ay malinaw at walang bahid ng panginginig para sa isang nobyang kalalayas lang. Umandar ang taxi, dumudulas sa mga walang taong kalsada. Sa labas ng bintana, ang mga neon lights ng syudad ay mabilis na dumaan sa aking walang emosyong mukha. BGC ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong lugar sa buong Metro Manila, isang lugar na kahit sa panaginip ay hindi maiisip ni Victor at ng nanay niya na makatapak. Iyon ang totoong bahay ko. Iyon ang tunay kong mundo. Sa loob ng 2 taon, gumanap ako sa isang perpektong dula. Umuupa ako ng maliit na bed space sa Cubao. Nagsuot ng mumurahing damit mula sa online shops, nag-commute araw-araw o sumakay ng lumang scooter, at nagsinungaling kay Victor na isa lang akong ulilang nagtitiis sa minimum wage ng isang admin. Nang pamunuan ko ang napakalaking investment fund na naiwan ng pamilya ko, sumumpa ako sa sarili ko, nahahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin kung sino ako, at hindi dahil sa pera ko. Itinago ko ang aking yaman, inilihim ko ang titulo ko bilang CEO ng Apex Capital Investment Fund, dahil lang nangulila ako sa isang simpleng buhay pamilya. At si Victor, sa kanyang pagpapanggap bilang masipag at maalaga, ay nagawang lokohin ako. Napakagaling niyang gumanap bilang isang mabait na lalaki,
Kaya pumayag akong maging asawa niya at lihim pa akong nagplano na magpasok ng pondo para iligtas ang bumabagsak niyang tech startup mula sa pagkalugi. Pagkatapos sana ng honeymoon namin, ibibigay ko sana sa kanya ang buong puso ko at ang susi sa mundo ng mga elitista. Pero buti na lang, ang palangganang yon ng maruming tubig at ang sampal ngayong gabi ay gumising sa akin mula sa pinakatangang panaginip sa buhay ko. Tumigil ang taxi sa harap ng lobby ng marangyang condominium. Agad na tumakbo ang mga security guard na nakasuot ng itim na suit para pagbuksan ako ng pinto at yumuko upang bumati sa akin. Bumaba ako, hinila ang aking maleta, at dumiretso sa private elevator na para lang sa mga may-ari ng penthouse. Bumukas ang elevator, ipinapakita ang mahigit 300 on square meter na unit na may napakarangyang disenyo at panoramic view ng kumikinang na syudad ng Maynila. Pinindot ko ang switch at umilaw ang mga crystal chandelier, tuluyang pinawi ang masikip at mabahong kadiliman mula sa bahay sa eskinita. Dumiretso ako sa banyong yari sa marmol at binuksan ang shower. Ang mainit na tubig ay umagos sa akin, hinuhugasan ng makeup, ang amoy ng murang naptalina, at ang lahat ng bakas ng isang nakakadiring gabi ng kasal. Tiningnan ko ang sarili ko sa malaking salamin. Ang pulang marka sa aking pisngi ay medyo namamaga pa. Sinuklay ko ng aking mga kamay ang basang buhok patalikod. Nagtagpo ang tingin namin ng sarili kong refleksyon. Ang kahinaan at pagiging sunod-sunuran ay patay na. Ang babaeng nakatayo ngayon dito ay si Aurora, ang babaeng hawak sa kanyang palad ang buhay at kamatayan ng 12-dosenang kumpanya, isang lobo na handa ng manghuli. Paglabas ng banyo, nagsuot ako ng silk na robe at sinalinan ang sarili ko ng isang baso ng mamahaling red wine. Naglakad ako papunta sa aking opisina sa loob ng bahay, binuksan ang maliit na maleta, at kinuha ang kaisa-isang bagay na inuwi ko mula sa bahay ni Victor. Ang aking work laptop. Umilaw ang screen at nag-login ako sa internal system ng Apex Capital Fund. Itinipe ko ang pangalan ng kumpanya ni Victor sa search box. Agad na lumabas ang kanyang aplikasyon para sa pondo. Technova Warehouse Management Software Project. Uminom ako ng alak. Ang mapait-pait na lasa nito ay nanunuot sa dila ko. 6 na buwan na ang nakalipas nang ipadala ni Victor ang aplikasyong ito sa Apex. Kumatok siya sa pinto ng lahat ng investment funds. Pero walang pumansin sa kanya dahil masyadong mahina ang proyekto. Hindi niya alam na ako ang lihim na nagbigay ng utos na i-prioritize ang kanyang aplikasyon. Inilagay ito sa special review list na may intensyong bigyan siya ng malaking kapital bilang regalo sana sa kasal namin. Ngayon, nagbago na ang lahat. Iginagalaw ko ang mouse na i-highlight ang lahat ng ebalwasyon sa proyekto niya. Hindi ko ito dinelete. Ang mabilis na kamatayan ay masyadong madali. Gusto kong iparanas sa kanya ang umakyat sa pinakamataas na langit at pagkatapos ay ihulog ng tuluyan sa impyerno. Gusto kong matikman niya ang pait ng pagkalugi, ng utang, at ng matinding kawalan ng pag-asa para maintindihan niya kung ano ang kapalit ng pananampal sa maling tao. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang pinagkakatiwalaan kong assistant. Ang boses ko ay malamig at malinaw. Ihanda mo ang isang professional lipat bahay team bukas. Eksaktong 8:00 ng umaga sa bahay ni Victor. Lahat ng binili ko para sa bahay na yon, mula refrigerator hanggang TV at sofa, baklasin nyo at hakutin lahat. Huwag kayong mag-iiwan, kahit isang tornilyo. I-cancel mo rin ang supplementary credit card na binuksan ko anonymously para sa nanay niya. Tapos na ang pagiging charity foundation ko. Ibinaba ko ang telepono at pumunta sa balkonahe. Hinahayaan ang hangin ng gabi na haplusin ang aking mukha. Matulog kayo ng mahimbing, mga linta. Ang gabing ito ang huling beses na makakangiti kayo dahil bukas ng umaga, opisyal nang kakatok ang unos sa inyong pintuan at ako mismo ang magsisindi ng mitsa ng inyong pagkasira. 8:00 ng umaga. Nagsisimula ng uminit ang sikat ng araw sa Maynila, ang masikip na barangay kung saan nakatira ang pamilya ni Victor, na kadalasang maingay dahil sa mga nagdadaang tricycle, ay tila nabigla sa pagdating ng 2 malalaking truck ng isang professional moving company. Huminto ang mga truck mismo sa harap ng kinakalawang na gate ng bahay nila. Bumaba ako mula sa isang itim na luxury SUV na nakaparada sa likod. Nakasuot ako ng tailored black business suit at nakatago ang mga mata ko sa likod ng malalaking sunglasses. Ngayon, hindi na ako ang masunuring manugang. Ako na ang naniningil na babawi sa kabaitang itinapon lang sa mga aso. Sinenyasan ko ang 10 matipunong lalaking nakauniporme. Agad nilang itinulak ang gate na hindi nakalock
at nagmamadaling pumasok sa bakuran patungo sa sala ni Victor. Ang tunog ng kanilang mga bota ay gumising sa buong kapitbahayan. Ano to? Sino kayo? Magnanakaw. Tulong. May mga magnanakaw sa katanghaliang tapat. Lumayas kayo sa bahay ko. Sigaw ni Amelia, tumatakbo mula sa kusina. May hawak pang sandok, gulo-gulo ang buhok, at bakas ang matinding panik sa matanda niyang mukha. Sumigaw siya at iwinasiwas ang sandok patungo sa mga lalaking nagbabaklas na ng 80-inch flat-screen TV mula sa pader. Nang marinig ang sigaw ng ina, nagmamadaling bumaba si Victor mula sa itaas, nakasuot ng gusot na pajama at nanlalaki ang mga mata. Anong ginagawa niyo? Sinong nagbigay ng permiso para pasukin ang bahay ko at kuhanin ang mga gamit ko? Tatawag ako ng pulis. Ibaba niyo yung TV. Dahan-dahan akong pumasok mula sa pinto. Ang tunog ng aking high heels sa sahig ay buo at puno ng autoridad. Tinanggal ko ang aking sunglasses, humalukip-kip, at tiningnan ng malamig ang mag-inang nagpapanik. Pulis? 117 o 911 ang number. Tumawag ka na, Victor, o gusto mo ako pa mag-dial para sa'yo? Aurora? Anong ginagawa mo rito? Natigilan si Amelia. Muntik nang lumuwa ang mga mata niya habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang mukha ko ngayon, na elegante at makapangyarihan, ay ibang-iba sa babaeng ininsulto niya kagabi. Nawalan siya ng salita. Nababaliw ka na ba, Aurora? Umalis ka na kagabi. Tapos ngayong umaga nagdala ka ng mga goons para sirain ang bahay ko? Akala mo ba palengke ang bahay ko na pwede mong pasukin kung kailan mo gusto? Patigilin mo sila ngayon din. Tumawa ako. Isang maikli at nakakainsultong tawa. Itinuro ko ang TV na ngayon ay nakabalot na sa plastic, at pagkatapos ay ang genuine leather caramel sofa na pilit hinaharangan ni Amelia. Sirain ang bahay mo? Nagkakamali ka. Nandito lang ako para kunin kung ano ang akin. Yang TV, yang sofa, ang smart refrigerator, at pati na rin ang front-load washing machine na sabi mo ay magastos sa kuryente, pero patago mo palang ginagamit para labhan ang mga damit mo. Lahat yan, binili gamit ang pera ko. Ngayong hindi na ako manugang dito, kukunin ko na ang mga gamit ko. May illegal ba doon? Hakutin niyo lahat. Huwag kayong mag-iiwan kahit isang tornilyo. Mga gamit mo? Nababaliw ka na ba? Pumasok ka rito bilang asawa. Kaya lahat ng nandito ay conjugal property. Pag-aari na ng pamilya ko. Akala mo ba dahil may konting barya ka ay pwede mo nang kunin tong mga binili mo, bruha ka? Walang hahawak sa sofa ko. Ibinuka ni Amelia ang kanyang mga braso at nahiga sa mamahaling sofa, desperadong gumawa ng eksena. Nasanay siya sa marangyang buhay na walang kahirap-hirap at ngayon, ang pagbabalik ng mga gamit ay parang paghugot sa sarili niyang mga bituka. Tama na ang pag-iinarte, Aurora. Nasa loob na ng bahay ang mga gamit. Hindi mo na yan pwedeng bawiin. Nakarehistro na ang kasal natin. Pag-aari na nating mag-asawa to. Akala mo ba matatakot mo ako sa pagdadala ng mga lipat bahay boys? Subukan mong maglabas ng kahit isang gamit dito. Idedemanda kita ng pagnanakaw. Hindi ako natinag. Sumenyas ako sa assistant ko na nasa likuran ko. Humakbang siya ng isa, naglabas ng makapal na folder mula sa kanyang bag at itinapon ito sa glass center table sa harap ni Victor. Idedemanda? May basehan ka ba para idemanda ako? Basahin mong mabuti yan, Victor. Lahat ng resibo, proof of purchase, bank transfer records mula sa personal account ko, at ang pinakamahalaga ang date of purchase ay isang buwan bago ang kasal natin. Ayon sa batas, lahat ng ito ay exclusive property ko dahil binili ko bago pa man ang kasal. Anong conjugal property ang sinasabi mo? Nag-ambag ba ang pamilya mo kahit isang kusing dito para hingin mong hatiin natin? Kinuha ni Victor ang folder. Ang mukha niya ay nagbago mula pula, naging puti, at pagkatapos ay naging kulay abo. Nilipat-lipat niya ang mga pahina. Nanlaki ang mga mata nang makita ang halaga na umaabot sa daan-daang libong piso, ibang-iba sa sahod ng isang ordinaryong clerk, na idinahilan ko sa kanya. Aurora, saan nanggaling ang ganito kalaking pera para mabili mo to lahat? Saan ka kumuha ng daan-daang libo? Anong tinatago mo sa akin? May ginagawa ka bang milagro kaya may pera ka? Milagro? Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Nakisali agad si Amelia. Nakakita ng pagkakataon para siraan ako at iligtas ang kaunti niyang dignidad sa harap ng mga usyoserong kapitbahay na nagkukumpulan sa labas ng gate. Pagkakita ko pa lang sa mukha niya, alam ko nang hindi maganda ang ugali niyan.
Sigurado akong nagbebenta ng aliw yan. Kumakabit sa mga mayayaman para magkapera at mabili. Tong mga basurang to, ibalik nyo na sa kanya lahat. Hindi gagamit ang bahay na to ng mga gamit ng isang pokpok. Humakbang ako palapit. Ang tingin ko ay kasing talim ng patalim, nakatitig sa kulubot niyang mukha na puno ng inggit. Amelia, tumigil na kayo sa pagluluwa ng lason. Malinis ang perang kinikita ko. Galing yan sa talino ko. Mas mabuti yon kaysa sa isang pamilya ng mga linta na nakikinabang sa kabutihan ng iba para lang mabuhay. Kagabi, inutusan niyo akong labhan ang mga brief ng buong pamilya niyo. Ang yabang niyo pa, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa buong barangay na kapag kinuha ko ang mga gamit ko, ang bahay ninyo ay isang mahirap at basurang butas ng daga. Mga kuya, isakay niyo na sa truck lahat. Mabilis na nagtrabaho ang 10 lalaki. Sa gitna ng mga walang silbing sigaw ni Amelia at ng takot na tingin ni Victor, ang TV, ang sofa, at ang ref ay mabilis na nailabas. Sa loob lamang ng 15 minutos, bumalik ang sala sa orihinal nitong estado, isang walang lamang espasyo na nagpapakita ng nagbabalat na pintura at naninilaw na mga pader. Ang tunog na kahirapan ng pamilya ni Victor ay na-expose na ngayon sa lahat. Mga kapitbahay, ninanakawan niya ang bahay ko. Kinukuha niya ang lahat ng meron kami. Tapos kayo nakatunganga lang dyan? Tumawag kayo ng pulis. Ipakulong niyo tong malanding to! Sigaw ni Amelia, umupo sa malamig na sahig at umiiyak na parang baliw. Ngunit ang mga kapitbahay ay nagtuturuan lang at nagbubulungan. Walang lumapit para tumulong. Adata pa buma, malibotong tamakaning apara, nagbubulungan. Aurora, ang lupit mo. Ipinahiya mo ang nanay ko sa harap ng lahat ng kapitbahay. Akala mo ba matatakot ako sa pagkuha mo ng mga basurang yan? CEO ako ng isang tech company. Malapit na akong makakuha ng daan-daang milyong pisong pondo. Kapag nangyari yon, isasampal ko yun sa mukha mo. Maghintay ka lang. Magsisisi ka. Sigaw ni Victor. Inilalabas ang leeg. Pilit ibinabalik ang natitira niyang patetikong pagkalalaki. Pahampas akong lumingon habang naglalakad palabas. Huminto ako sandali. Tumingin ako sa kanya mula sa aking balikat. Ang mga labi ko ay bumuo ng isang malupit na ngiti. CEO ng isang tech company. May daan-daang milyong pondo? Kung ganon, good luck sa meeting mo para sa investment ngayong hapon, Victor. Siguraduhin mong magbihis ka ng maayos. Huwag mong hayaang maamoy ng mga investors ang basurang amoy ng palanggana kagabi. Excited na akong makita kung paano mo isasampal sa mukha ko ang daan-daang milyong yon. Sumakay ako ng diretso sa sasakyan. Sumara ang pinto ng malakas. Akala ni Victor, ang pagkuha ng mga gamit ay isa lamang maliit na paghihiganti ng isang nagtatampong babae. Hindi niya alam na appetizer pa lang ito. Ngayong hapon, sa mismong meeting kung saan siya nagyayabang, maghahabi ako ng isang malaking lambat para sakalin ang lahat ng daanan niya, para hindi na siya makabangon pa. Ang 70-story glass skyscraper ay matayog na. Nakatayo sa financial center ng BGC, kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Sa top floor, kung saan naroon ang headquarters ng Apex Capital Investment Fund, ramdam ang purong kapangyarihan. Umupo ako sa leather presidential chair at umikot para tingnan ang buong siyudad sa ilalim ng aking mga paa. Sa ibabaw ng solid wood desk ko ay may isang folder na may logo ng Technova, ang startup ni Victor. Espesyal ang araw na ito. Ngayong hapon, mismong ang direktor ng Technova ang pupunta rito para i-present ang kanyang proyekto sa evaluation board ng Apex Capital. Ngumiti ako, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Pinindot ko ang intercom sa desk, direktang kumonekta sa opisina ni Nico, ang Director of Investment Evaluation. Nico, nandyan na ba ang partner mula sa Technova? Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, purihin mo siya hanggang sa alapaap. I-hype mo ang proyekto niya na parang pinakamagandang imbensyon sa mundo. Paniwalain mo siya na hindi mabubuhay ang Apex Capital kung wala ang basurang software niya. At higit sa lahat, huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko. Ang boses ni Nico ay umalingaw-ngaw sa speaker, magalang at propesyonal. Masusunod, Madam Chairwoman. Handa na po ang lahat. Nasa ground floor lobby na po ang partner. Sa marangyang waiting lobby, sa pamamagitan ng security camera system, nakita ko si Victor. Nakasuot siya ng navy blue na suit na minadaling plansahin, ang buhok ay puno ng gel, at may bitbit na murang executive briefcase.
Takot siyang lumingalinga sa karangyaan ng lobby. Nakukuba ang tindig, nadudurog sa kapangyarihan ng lugar. Kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Isinuot ko ang aking earpiece at bawat salita niya ay malinaw na nakarating sa mga tainga ko. Hello ma, nandito na ako. Ang laki ng building na to ma. Huwag kang mag-alala. Maganda ang takbo ng proyekto ko. May tumawag sa akin na empleyado nila kanina at pinupuri ng husto ang software ko. Napakaganda raw ng potensyal. Mabuti naman anak. Siguraduhin mong makuha mo ang pera nila at iuwi mo rito para makabili tayo ng malaking mansyon. Kalimutan mo na. Yang mukhang mahirap na si Aurora. Kaninang umaga nagpadala pa siya ng mga tao para magnakaw sa bahay natin. Sukdulang galit ang nararamdaman ko sa kanya. Kapag nakuha mo na yung pondo, ipaanul mo agad siya. Itapon mo sa kalsada. Ang isang lalaking tulad mo na may pera, siguradong pipilahan ng mga mayayamang babae. Huwag kang mag-alala ma. Pagkatapos nito, magkakaroon na ako ng 500 million sa kamay ko. Ang unang gagawin ko ay palayasin si Aurora ng tuluyan. Tapos maghahanap ako ng babaeng galing sa disenteng pamilya para iuwi diyan bilang manugang mo. Malungkot lang ang dinala ni Aurora sa buhay natin. Maglinis ka na lang diyan sa bahay. Papasok na ako sa meeting. Tinanggal ko ang earpiece at inihagis ito ng malakas sa desk. Nanginig ang mga labi ko. Malungkot ang dinala? Hahanap ng babaeng galing sa disenteng pamilya? Napakapatawa. Nandito siya sa sarili kong building, hihingi ng pera mula sa sarili kong kayamanan, at sa isip niya, nangangarap pa siyang gamitin ang pera ko para iwan ako. Gagawa ako ng lason mula sa sarili niyang ilusyon na siya mismo ang iinom hanggang sa huling patak. 15 minutos ang lumipas. Sa loob ng VIP meeting room, magkaharap sina Victor at Nico. Nasa surveillance room ako sa kabilang kwarto. Mula sa two-way mirror, nakikita ko ang lahat ng ekspresyon ng pagyayabang sa mukha niya. Tumikhim si Victor, binuksan ang kanyang laptop, at nagsimulang magsalita ng tuloy-tuloy tungkol sa kanyang warehouse management software na luma na at puno ng bugs. Gumamit siya ng malalalim na corporate terms para ipinta ang isang senaryo ng bilyon-bilyong kita. Sa ilalim ng lihim kong utos, hindi nagtanong si Nico ng anumang mahihirap na katanungan. Tango lang siya ng tango, nagpapanggap na sobrang bilib. Nang matapos si Victor sa kanyang presentation, tumayo si Nico at masiglang pumalakpak. Napakagaling Mr. Cruz. Ang proyekto ng Technova ay isang tunay na ginto. Buong-buo ang tiwala namin sa potensyal at tagumpay ng software na ito. Ang boses ni Nico ay umalingaw-ngaw sa internal sound system. Salamat po, Director Nico, sa pagkilala sa halaga ng Technova. Bata pa po ang kumpanya namin, pero ang aming team ng mga engineers ay napakadedikado. Kung popondohan kami ng Apex Capital, sinisiguro ko sa inyong dodoble ang kita sa loob lang ng 6 na buwan. Nanginginig sa tuwa ang boses ni Victor. Nakalabas ang dibdib, hindi maitago ang kanyang pagmamayabang. Akala niya, isa siyang tunay na henyo na nadiskubre lang ngayon, na wala na ang lahat ng pag-iingat ng isang totoong negosyante. Gayunpaman, tumikhim si Nico, nilipat ang isang pahina ng dokumento at nagsimulang ibaba ang pain. Bago tuluyang ilabas ng Apex Fund ang halagang 500 milyong piso, kailangan namin ng mas mahigpit na garantiya. Hindi lang kami nag-i-invest sa proyekto, nag-i-invest din kami sa mga tao partikular na sayo, Mr. Cruz. Siyempre, Director Nico, sabihin niyo lang, handa akong sumunod sa kahit anong kondisyon. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kumpanya. Itinulak ni Nico ang isang draft ng kontrata papunta kay Victor, binuksan sa isang annex na may precondition, ang transparency at etika ng legal representative. Ang Apex Capital ay nag-oobliga na mangako kang hindi ka lalabag sa anumang issue ng social ethics, hindi masasangkot sa anumang civil litigation o media scandals. Kung malabag mo ang mga kondisyong ito, agad na mawawalang bisa ang kontrata at kailangan mong magbayad ng personal ng 10 beses ng inilabas na pera. Ibig sabihin, 5 bilyong piso ang penalty, bukod pa sa sasagutin mo ang lahat ng legal na responsibilidad. Basahin mo ang clause na ito. Kinuha ni Victor ang kontrata at nag-alangan ng saglit, ang halagang 5 bilyong pisong penalty ay malinaw na nakapangilabot sa kanya. Pero ang kasakiman at kayabangan ay bumulag sa kanyang isipan. Tingin niya sa sarili niya ay isang tapat at disenteng tao. Paano naman siya masasangkot sa mga ethical scandals? Hindi niya alam na ang sampal kagabi, ang pang-aabuso niya sa asawa niya, ay maingat ko nang naidokumento ng walang labis, walang kulang.
Nakaset na ang bitag, pirma na lang niya ang kulang. Director Nico, masyado kayong nag-aalala. Disente akong tao. Nanggaling ako sa pamilyang may magandang prinsipyo. Paano ako masasangkot sa ganyang mga walang kwentang media scandal? Buong-buo akong pumapayag sa clause na to. Etika sa negosyo at personal na etika, yan ang palaging prinsipyo ko. Tinapik ni Victor ang kanyang dibdib at malapad na ngumiti, ang mga mata niya ay kumikinang sa matinding kasakiman. Kinuha niya ang ballpen at pumirma ng walang pag-aalinlangan. Nakatayo sa likod ng salamin sa surveillance room, inikot ko ng bahagya ang upuan ko at malupit na ngumiti. Disenteng etika, pamilyang may prinsipyo? Nakakatawa ka, Victor. Ang sarili mong kasakiman ang naghabi ng lubid na ipupulupot mo sa sarili mong leeg. Ipapalabas ko ang unang tranche, hati, ng kontratang ito sa susunod na linggo para matikman mo ang amoy ng milyones, para makapagmayabang ka sa mundo. At kapag nasa rurok ka na ng kaligayahan, doon ko ibabagsak ang sunod-sunod na atake na mag-activate ng penalty clause para itulak ka sa pagkalugi kung saan hindi ka na makakabangon kailanman. Nagsisimula pa lang ang laro. Kinabukasan, habang umiinom ako ng mapait na black coffee sa opisina ko sa itaas ng building, sunod-sunod ang pag-flash ng mga notifications sa screen ng tablet ko. Masyadong mabilis at epektibo ang assistant ko. Naglagay siya ng mga taong magbabantay sa bawat galaw ng pamilya ni Victor mula noong kinuha ko ang lahat sa kanila. Ang mga video at audio recordings ay ipinapadala linggo-linggo at oras-oras. Binuksan ko ang unang video. Ipinakita sa screen ang maingay at maruming palengke sa labas ng eskinita ni na Victor. Naroon si Amelia sa tapat ng tindahan ng baboy. May bitbit na pulang plastic na basket, habang ang bibig ay walang patid sa pagsasalita, halos mandura na sa mukha ng mga tsismosang kapitbahay na nakapaligid sa kanya. Naku mga mare, hirap na hirap ako. Yung si Aurora, yung salot na inuwi ko sa bahay nung isang araw, isa siyang demonyo, isang manloloko. Ninakaw niya yung pera ng anak kong si Victor. Nilimas yung bahay namin at tumakas kasama ng ibang lalaki nung gabi ng kasal nila. Yung mga gamit na ipinakita ko sa inyo nung isang araw, pera ng anak ko yon bilang CEO, pero kumuha siya ng mga goons para nakawin. Yun ng katanghaliang tapat. Napakalaking pokpok ng babaeng yan. Kumakabit yan sa mayaman kaya ang kapal ng mukhang mambastos at magbuhos ng maruming tubig sa asawa niya. Tingnan natin kung hanggang kailan niya masisikmura. Yang maruming pera niya. Sumandal ako sa aking leather chair. Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Ang galing umarte ni Amelia. Ang kulubot niyang mukha ay nakapagpigas pa ng luha ng buwaya na sinabayan ng paghampas sa hita na lubos na pinaniwalaan ng mga tsismosa sa palengke. Napabuntong hininga sila, nagmura, at nakisimpatya sa pamilya ni Amelia dahil nakakuha raw sila ng masamang manugang. Pero hindi doon tumigil si Amelia. Lumipat ang pangalawang video sa isang lumang BPO office building sa Cubao. Ito ang maliit na kumpanya na binili ko bilang front para magpanggap na office clerk sa loob ng 2 taon na niloko ko si Victor. Nag-effort pa si Amelia na mag-taxi papunta roon at pumasok sa reception, binaliwala ang guard na sumusubok siyang pigilan. Sino ang manager dito? Tingnan niyo tong empleyado niyo. Si Aurora, na nagtatrabaho sa admin niyo, ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang pera ng asawa niya. Kung kinukonsinti niyo yang basurang yan sa kumpanya niyo, isang araw lilimasin niya rin ang kaban niyo. Kunan niyo ng picture. I-post niyo sa internet para makita ng buong Maynila ang mukha ng manlolokot magnanakaw na sumisira ng pamilya. Ninakaw niya ang 300,000 piso ng anak ko at tumakas kasama ng kabit niya. Sigaw ni Amelia na umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang mga empleyado ko, na naturuan na kung ano ang gagawin, ay nagkunwaring nagugulat. Kinukuhanan siya ng video at picture gamit ang mga cellphone nila. Binibigyan siya ng pagkakataong gampanan ng todo ang pagiging kawawang biyenan. Bawat salita ng paninirang puri, bawat akusasyong inimbento niya tulad ng pagnanakaw, pangangalunya, pagbebenta ng aliw, at estafa lahat ay na-record sa audio at 4K video. Akala niya, sa paggamit ng social media at sa bibig ng mga tao sa palengke at sa opisina, madudurog niya ang aking reputasyon. Akala niya mapapahiya ako, matatakot, magtatago, at hindi na makakalabas ng bahay. Pero hindi alam ni Amelia ang isang simpleng batas. Ang mga salitang walang basehan, mga gawa-gawang akusasyon na may layuning sirain ang karangalan at dignidad ng isang tao kapag isinapubliko, ay matitibay na ebidensya ng cyber libel at paninirang puri defamation.
Bahagya kong tinapik ang aking mga daliri sa glass table at inutusan ng assistant ko. Ipunin mo lahat ng video na to. I-file agad sa piskalya at ipaalam sa pinakamagaling nating legal team. Maghanda ng kaso para sa defamation, cyber libel, at unjust vexation at humingi ng bayad pinsala, moral damage. Pero huwag mo munang ilalabas. Hayaan mo pa siyang umarte ng ilang araw. Kapag mas maraming nakinig sa kanya, mas mabigat ang sentensya. Gusto kong ang kasong ito ang maging perpektong trigger para i-activate ang ethics clause sa kontrata ni Victor. Nakaset na ang lambat. Habang lalong nagpupumiglas ang biktima, lalong hihigpit ang lubid sa leeg nito. Ang katangahan ni Amelia ang perpektong sangkap para sa plano ko. Nagkakalat siya ng chismis para siraan ako. Pero ang totoo, sariling anak niya ang hinuhukayan niya ng libingan. Ayon sa kontrata, anumang media scandal o kasong legal na may kinalaman sa personal na imahe ng CEO ay magdudulot ng kanselasyon ng kontrata at pagmumulta ng 10x ng halaga nito. Malamang nagpapakasarap pa si Victor, akala niya nalinlang niya ang isang malaking investment fund. Wala siyang oras na pansinin ang dilubyong ginagawa ng nanay niya. Ang pagiging arogante ng mga taong may makitid na pag-iisip ang palagi nilang kahinaan. Noong weekend, nagsuot ako ng wine red na silk dress na yumayakap sa kurba ko. Inilugay ko ang wavy kong buhok at nagsuot ng diamond necklace na katumbas ng halaga ng isang mansyon. Pinili kong mag-dinner mag-isa sa L'Entrecôte Manila sa BGC, ang pinakamahal at nag-iisang fine dining restaurant doon kung saan ang reservation fee pa lang ay hindi na kaya ng ordinaryong tao. Ang paligid ay nababalutan ng malamig at madilaw na ilaw, may tumutugtog na violin, at amoy ng truffle at aged wine. Pabasta-basta kong hinihiwa ang isang malambot na wagyu beef nang biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na boses mula sa pinto na sobrang out of place sa marangyang lugar na iyon. Wow, ang ganda naman dito, Victor. Tingnan mo yung chandelier, mukhang totoong ginto. Tanya, anak, umorder ka ng kahit anong gusto mo. Si Victor ang magbabayad ngayon. Malapit nang makakuha ang anak ko ng 500 milyong investment. Barya lang sa kanya. Tungkain na to. Kailangan nating mag-celebrate. Ikaw na mayaman at sanay sa mga ganitong lugar, sabihin mo sa akin kung ano ang pinakamasarap at pinakamahal dito. Tumigil ako sa paghiwa. Palihim na sumilip mula sa gilid ng wine glass ko hindi kalayuan sa table ko. Tumatawa si Amelia, nakasuot ng mabulaklak at matingkad na damit, at punong-puno ng peking alahas. Sa tabi niya ay si Victor. Nakagel ang buhok at suot ang parehong navy blue suit na ginamit niya noong isang araw. At nakakapit sa braso ni Victor ay isang batang babae na makapal ang makeup, nakasuot ng hapit at litaw na litaw ang dibdib na damit, at may bitbit na Hermes Birkin bag na mukhang napakamahal. Ang bilis magpalit ng loyalidad ni Victor, mas mabilis pa sa paglipat ng pahina ng libro. Ilang araw pa lang mula nang buhusan ko siya ng maruming tubig at iwan, nagmadali na siyang humanap ng mayaman na babae para punan ang ego niya at ipagmalaki ang status niya. Idiniretso sila ng waiter sa isang table na malapit sa akin. Pag-upo pa lang, inikot na agad ni Victor ang tingin niya sa buong restaurant para magmayabang. At doon, nagtagpo ang mga mata namin. Nanigas siya, halos lumuwa ang mga mata. Aurora? Anong ginagawa mo rito? Napalingon bigla si Amelia at ang babaeng nagngangalang Tanya. Nang makita ako ni Amelia, nangiwi ang mukha niya sa tindi ng inggit at selos. Tiningnan niya ang pulang dress ko, ang kumikinang na brilyante sa leeg ko. Sumabog ang galit niya. Nakalimutan niyang nasa high-class siyang lugar. Hinatak niya ang upuan at nagdadabog na lumapit sa table ko, kasunod si Victor at yung babae. Sinasabi ko na nga ba? Ninakaw mo ang pera ng pamilya ko. Nilimas mo ang anak ko tapos nandito ka para waldasin sa mga lalaki. Nagpapakasarap sa pagkain at inom. Pokpok ka. Akala mo ba dahil nakasuot ka ng ganyan, reyna ka na? Isa kang malandi, bayarang babae? Tingnan natin kung ilang araw mo mauubos yung nanakaw mo. Victor, tawagin mo ang security. Palayasin niyo yan dito. Nakakasuka ang kumain na may kasamang maruming tao. Hindi ako gumalaw. Dahan-dahan ko lang inangat ang wine glass ko at uminom ng kaunti. Ang malamig kong tingin ay nagpalipat-lipat sa tatlong galit na mukha. Humalukip-kip ang babaeng nagngangalang Tanya at tiningnan ako ng may pandidiri. Sa pabebe niyang boses, nagmalinis siya kay Victor. Victor, ito ba yung ex-wife mong Linta at magnanakaw na kinukwento ng mommy mo? Ang cheap. Mahirap na nga. Gusto pang magpanggap na mayaman sa 5-star restaurant.
Siguradong ibinenta niya ang sarili niya sa matandang mayaman para makaupo rito. Ang malas mo naman, at napatapat ka sa basurang yan. Hayaan mo na siya, babe. Kumain na lang tayo. Madudumihan lang ang bibig natin sa pakikipag-usap sa ganyang uri ng tao. Sanay akong kumain ng lobster dito. Umorder tayo ng 3. Nang marinig ni Victor ang pagtatanggol ng bago niyang babae, lalong lumaki ang dibdib niya sa yabang. Tiningnan niya ako na parang naaawa mula sa itaas. Narinig mo yon, Aurora? Ang level mo ay hinding-hindi aabot sa mga taong tulad ni Tanya. Si Tanya ay isang ginto, paboritong anak ng isang malaking real estate group. Isang bag pa lang niya, katumbas na ng buong buhay mong sweldo. Tingnan mo ang sarili mo, kumakapit sa kakarampot na nanakaw mo. Isa kang malaking zero. Malapit na akong maging CEO ng isang bilyon-bilyong pisong kumpanya. Kahit lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko, hindi na kita babalikan. Ibinaba ko ang baso sa lamesa. Ang tunog ng kristal ay tumunog ng malinaw, ngunit napakalamig. Pinunasan ko ang mga labi ko gamit ang table napkin at dahan-dahang tumayo. Ang tangkad ko, kasama pa ang 4-inch heels, ay tuluyang nagpaliit sa figura ng Tanya na iyon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, tapos bumaba ang tingin ko sa Hermes bag na mahigpit niyang hawak sa dibdib niya. Tumawa ako. Isang nakakainsultong tawa na umalingaw-ngaw, kaya napalingon ang buong restaurant. Paboritong anak ng isang real estate group? Victor, bulag ka ba o inaamag na ang utak mo? Sinasabi mong CEO ka ng isang tech company na malapit ng maging bilyonaryo, tapos naniniwala ka sa basurang ito? Si Miss Tanya, kung tama ang tanda ko, ay isa lang agent, reseller ng isang MLM Cosmetics company sa Cavite na sikat sa pambibiktima ng mga housewives. Anong real estate group ang may anak na masyadong halata ang retoke sa ilong? Anong pinagsasasabi mo? Naiinggit ka lang sa akin kasi mahal ako ni Victor at mas mayaman ako sa'yo. Kaya ka tumatahol diyan, hindi ba? Victor, tawagin mo na ang security para ipabasag ang bibig niyan. Nasisira ang dignidad ko rito. Sigaw ni Tanya. Natataranta at namumutla habang pilit itinatago ang bag sa likuran niya. Ang kanyang panik ay isang pag-amin, pero hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganun lang. Humakbang ako palapit, tinuro ng daliri kong may gel polish ang bag niya. Dignidad mo? Magkano ba ang halaga ng dignidad mo? 1,500 pesos para dyan sa peking Hermes na binili mo sa Green Hills? Crocodile skin daw, pero halatang machine printed lang ang texture. Naghihimulmul na ang mga tahi, at ang metal logo niya ay gawa sa murang bakal na nagfe-fade na. Dala-dala mo yung peke mo sa El Tricot? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka hanggang sa mamatay ka? Mahirap ka na nga. Nagpapanggap ka pang mayaman para makahuli ng lalaki. At napakatanga mo, Tanya. Sa dami ng lalaking pwede mong biktimahin, itong walang kwentang CEO pa ang pinili mo. Walang mapagkunan yan si Victor. Pati yung motor na minamaneho niya. Hinuhulugan ko pa yon. Ang credit card na gagamitin sana niya para ilibre ka ngayon, 3 araw ko nang na-block. Naghahanap ka ng ginto, pero nahukay mo. Basyong minahan. Ang malas mo naman. Ikaw anong sabi mo? Block mo ang credit card ko? Lakas ng loob mong i-block ang card ko? Nagpanik si Victor. Kinapa ang bulsa ng pantalon niya, nilabas ang card at tinitigan ito. Hindi niya alam na nakapangalan nga ito sa kanya, pero nakalink sa bank account ko. Nang marinig ito ng babaeng nagngangalang Tanya, namutla siya na parang kandila. Tiningnan niya si Victor nang may pagdududa at umatras ng ilang hakbang. Ang pagpapanggap niya na na-expose sa publiko ay labis na nagpahiya sa kanya. Sa paligid, ang mga mayayamang customer ay nagsimula ng magbulungan, nagtuturo, at tumatawa sa eksenang ito. Manloloko! Sabi mo mayaman ka! Sabi mo may pera ka! Yun pala, isa ka lang hampas lupang umaasa sa asawa mo. Tapos nag-abala pa akong mag-ayos para lang makipag-dinner sa mga low-class na katulad nyo. Hayop! Inihagis ni Tanya ang peking Hermes bag diretso sa mukha ni Victor. Umikot siya at tumakbong palabas ng restaurant, iniwang parang estatwa ang mag-ina. Bumigat ang atmosfera sa kahihiyan. Nakanganga si Amelia, hindi makapagbitiw ng kahit anong salita. Namumula ang mukha ni Victor, hawak ang walang silbing credit card. Hinihiling na sana lamunin na siya ng lupa. Humalukip-kip ako at sinabi sa malamig na boses, Bon appetit sa lobster ninyo. Aabutin siguro ng 20,000 pesos yung bill nyo. Siguraduhin yung may tatawagan kayo para magdala ng cash. O kaya,
Pumunta kayo sa kusina at maghugas ng plato dahil hindi sila nagpapautang dito. Baka mamaya dalhin pa ng security ang CEO ng bilyon-bilyong kumpanya sa presinto dahil walang pambayad. Nakakahiya yon. Pagkatapos kong sabihin yon, tinawag ko ang waiter para bayaran ang sarili kong bill. Nag-iwan ako ng malaking tip at naglakad palabas ng may eleganteng tindig. Sa likuran ko, nanginginig sina Victor at Amelia sa matinding kahihiyan, hindi na magawang iangat ang kanilang mga ulo. Ang maskara ng kanilang pagpapanggap ay walang awang pinunit ko sa harap ng maraming tao, gamit ang estratehiyang pumatay gamit ang patalim ng iba. Hindi ko man lang kailangang pagpawisan para ipatikim sa kanila ang matinding kahihiyan, pero maliit na laro pa lang ito. Kinaumagahan ng Lunes, nagising ang Maynila sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang maalinsangan at mabigat na hangin ay tila kabaligtaran ng kasabikang nagpapakulo sa dugo ni Victor. Ito na ang araw na hinihintay niya. Ang araw kung saan opisyal na pipirmahan ng Tecnova ang kontrata para matanggap ang unang tranche na 50 milyong piso mula sa Apex Capital Investment Fund. Nakikita ko sa isip ko ang kanyang kayabangan, taas noo, habang naglalakad sa lobby ng building. Akala niya, matapos ang nakakahiyang gabi sa restaurant, gagamitin niya ang kontratang ito para patunayan kung gaano ako kamali sa pag-iwan sa isang henyong tulad niya. Nakaupo ako sa lihim na control room, sa likod ng two-way mirror na nakaharap sa VIP signing room. Nakabukas ang lahat ng audio at video recording equipment sa pinakamataas na security level. Nakaupo na si Nico sa unahan ng mesa na may propesyonal at misteryosong ngiti. Bumukas ang mabigat na pintong kahoy at pumasok si Victor, suot ang isang bagong kulay abong suit at bitbit ang isang mamahaling leather briefcase na siguradong inutang pa niya sa 5,006 para lang makapagmayabang. Sa likuran niya ay si Amelia, makapal ang makeup at nakasuot ng matingkad at pulang velvet na damit. Hindi mapakali ang mga mata niya sa pagtingin sa mga milyon-milyong halagang artwork sa pader, panay ang tikhim sa pagkamangha. Good morning, Director Nico! Pasensya na po at na-late kami. Grabe ang traffic. Ang dami kasing inaasikaso kapag CEO ng isang tech company. Time is money, ika nga. Sabi ni Victor, inaabot ang kamay para makipagkamay. Maere ang boses. Sinusubukang ipantay ang sarili niya sa mga financial elites. Good morning, Mr. Nico. Ako po ang nanay ni Director Cruz. Napakasayang araw po nito para sa anak ko kaya sumama ako para maging witness. Ang pagpili ng isang malaking kumpanya, tulad ng sa inyo, para mag-invest sa anak ko ang pinakamagandang desisyon ninyo. Napakatalino niyan mula pagkabata, masunurin, at may prinsipyo. Hindi tulad ng mga manloloko sa tabi-tabi. Singit ni Amelia. Tinatapik-tapik pa ang kanyang dibdib. Ipinagmamalaki ang anak habang hindi nakakalimutang magparinig sa akin. Sa likod ng salamin, ngumiti ako ng malamig. May prinsipyo? Masunurin? Maya-maya lang, ang dalawang salitang iyan ang magiging patalim na hihiwa sa mga lalamunan ninyo. Pinanatili ni Nico ang kanyang magalang na kilos at inanyayahan silang umupo. Inilapag niya ang dalawang makapal at gold-bound na kontrata sa harap ni Victor. Pinahahalagahan namin ang talento ni Mr. Cruz. Ito po ang opisyal na investment contract na nagkakahalagang 500 milyong piso. Ang unang tranche na 50 milyon ay direktang ita-transfer sa account ng Tecnova kapag natuyo na ang tinta ng inyong pirma. Gayunpaman, gusto kong bigyang diin muli ang Clause 15 tungkol sa ethical and media commitment. Ang Apex Capital ay walang tolerance sa anumang bayolente, mapanlinlang, o paninirang puri na makakaapekto sa imahe ng representative nito. Kung may malinaw na ebidensya na nilabag ni Mr. Cruz ang basic social ethics, may karapatan kaming i-cancel ng unilateral ang kontrata, bawiin ang inilabas na pera, at humingi ng bayad pinsala na katumbas ng 10x ng halaga iyon ay 5 bilyong piso. Binasa ba ng mabuti at pumapayag ba si Mr. Cruz sa clause na ito? Malinaw ang pagkakabigkas ni Nico sa bawat numero, sa bawat pangungusap. Kung isa siyang negosyanteng may utak, nang marinig niya ang 5 bilyong pisong penalty para sa isang bagay na kasing subhetibo ng etika, titigil muna siya at tatawag ng abogado. Pero hindi si Victor. Nabulag na ang kanyang mga mata ng 50 milyon na malapit nang pumasok sa account niya. Ang kasakiman ng isang mahirap na biglang inupo sa trono ay tuluyang kumuha ng kanyang katinuan. Akala niya na itago niya ng mabuti ang mga problema ng pamilya niya. Akala niya, ang pananakit niya sa asawa niya, ang pagpapalayas sa gabi, o ang paninira ng nanay niya sa palengke ay mga away barangay lang na walang kinalaman sa batas o sa negosyo.
Hindi niya alam na ang lahat ng mga krimeng iyon ay maingat ko nang binalot sa isang time bomb. Director Nico, huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, ang dangal at etika ko ay mas mahalaga pa sa ginto. Paano naman ako masasangkot sa mga ganyang basura? Makakaasa kayo. Pipirmahan ko yan ngayon din. Kahit 5 bilyon o 50 bilyon pa yan, nakataya ang pangalan ko. Kumuha si Victor ng gold-plated na fountain pen sa kanyang bulsa, mabilis na pumirma sa kontrata at tinatakan ito ng pulang selyo ng Teknova. Si Amelia sa tabi niya ay pumapalakpak. Ang mukha ay nagniningning na parang nanalo sa loto. Pumirma na. Mayaman na tayo anak. Gamit yung pera na to. Ibili mo ako ng SUV para may magamit ako papuntang palengke, para mamatay sa inggit ang buong barangay at para magsisi yung malanding si Aurora sa paglayas niya sa bahay natin. Tumayo ako mula sa upuan ko. Tumuon ang tingin ko sa kontrata na kakabalik lang kay Nico. Ang itim na tinta at pulang selyo na kulay dugo ay naisakatuparan na. Sumara na ang bakal na bitag. Nilunok na ng biktima ang lasong pain. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Nico. Ang utos ko ay malamig at pinal, parang isang death sentence. Valid na ang kontrata. I-transfer mo na ang 50 million sa account niya ngayon din. Hayaan mo siyang managinip ngayong gabi. At bukas na bukas, ipadala mo ang lahat ng ebidensya ng defamation case ni Amelia sa korte. Sabay nito, ipadala mo sa lahat ng malalaking news outlets, Facebook pages, at business forums ang recording ng pananakit sa akin ni Victor at ang video ni Amelia sa palengke. Bukas, gusto ko na ang Teknova at ang pangalan ni Victor ang pinakamabahong basura sa buong Pilipinas. Opisyal nang nagsisimula ang plano ng pagwasak. Ang social media sa Pilipinas ay isang nakakatakot na armas. Kaya nitong gawing sikat ang isang tao overnight at kaya rin nitong ilubog ang isang taong nasa itaas hanggang sa kailaliman ng kahihiyan. Kinabukasan, gumising ang Maynila sa nakasanayan nitong mabilis na takbo. Pero sa online world, isang malaking bomba ang kakasabog lang. Sa lahat ng malalaking business forums, chismis groups, at entertainment sites, 2 video at isang audio file ang sabay-sabay na na-publish na may matingkad na pulang headline. Victor Cruz, CEO NG Teknova, nambugbog ng asawa sa gabi ng kasal at kinukonsinti ang paninirang puri ng kanyang ina. Sa tahimik kong penthouse, humihigop ako ng chamomile tea habang nag-i-scroll sa screen ng iPad ko. Ang bilang ng shares ay mabilis na umaakyat, milyon-milyon na. Ang audio recording ng matinis na boses ni Amelia, ang tunog ng sampal sa gabi ng kasal, at ang pagmamalaki ni Victor sa pagpapalayas sa asawa niya ay pinatugtog ng paulit-ulit. Sumunod ang malinaw na 4K video ni Amelia sa gitna ng palengke. Inaakusahan ako ng pagnanakaw, pagiging pokpok, at pagkakaroon ng kabit. Sa huli, bilang pamatay, ang official cyber libel at defamation lawsuit na may pulang selyo ng korte na inilabas ng aking legal team. Lahat ng ebidensya ay matibay, malinaw, at hindi maitatanggi. Ma! Anong ginawa mo? Tingnan mo ang sinasabi nila sa internet. Niluluto tayo ng buhay. Bakit ka pa nanira kung idedemanda ka rin pala niya at i-video para makita ng buong mundo? Ang kumpanya ko. Sira na ang kumpanya ko. Ano? Idemanda ako? Anong karapatan niyang idemanda ako? Biyenan niya ako. Kung ininsulto ko man siya minsan, anong masama doon? Nagsalita lang ako sa palengke. Sinong walang hiyang kumuha ng video ng patago at nag-post niyan sa internet? Diyos ko, wala na ba talagang magawa ang mga tao sa internet? Pinapakialaman ang buhay ng may buhay. Patayin mo na yan. Patayin mo yung cellphone mo. Gamit ang wiretap software na ipina-install ng assistant ko sa cellphone ni Victor, malinaw kong naririnig ang bawat sigaw at pagpapanik ng mag-ina sa bahay nilang walang laman. Kakahapon lang, si Victor ay lulong sa kaligayahan nang matanggap niya ang 50 milyon mula sa unang tranche. Nag-down payment na siya para sa isang luxury car at nagpaplano ng malaking celebration party. Pero ngayon, ang bula ng kanyang ilusyon ay pinutok na ng publiko. Libu-libong comments online ang nagmumura kay Victor. Tinatawag siyang bakla, nakakapit sa saya ng nanay, patriarchal, at demonyo. Biniboykot nila ang Teknova. Nanawagan sa mga investors at partners na tigilan ang pakikipagtransaksyon sa isang taong walang etika. Patayin ang ano? Hindi mo ba alam kung anong panahon na ngayon? Sa internet nakamamatay ng walang kutsilyo o dugoma. Ngayong umaga pa lang,
3 server providers ang tumawag para i-cancel ang kontrata namin. Sabi nila hindi nila pwedeng makatrabaho ang isang kumpanyang may CEO na napakasama ng reputasyon. 4 sa lead programmers ko ang nag-resign kaninang umaga. Mas gugustuhin pa raw nilang magutom kaysa magtrabaho para sa isang nambubugbog ng babae. Sinira mo ko, ma. Aba, wag mo kong sisihin. Kasalanan niya ng malanding si Aurora. Isang ahas. Ni-setup niya tayo. Victor, may pera ka. Kakakuha mo lang ng 50 milyon mula sa investment fund kahapon? Gamitin mo yung pera para magbayad, kumuha ka ng abogado, mag-hire ka ng trolls, ipabura mo yung balita. CEO ka ng isang bilyon-bilyong kumpanya? Tapos takot ka sa mga chismis sa internet? Tumawa ako ng malakas. Anong klase ng pag-iisip ng isang bagong yaman? Akala ni Amelia ay sapat na ang 50 milyon para patahimikin ang publiko, para gawing puti ang itim. Hindi niya naiintindihan na sa mundo ng negosyo, kredibilidad at imahe ang buhay mo. Kapag nabahira ng karahasan at eskandalo ang buhay na iyon, walang halaga ng pera ang makapagliligtas sa'yo. Habang nagsisisihan ang mag-ina, kalmado akong nag-type ng utos at ipinadala iyon kay Nico. Ang makina ng paghihiganti ay gumagana na. Wala nang dahilan para hindi ito pabilisin. Ang mga maliliit na partners na nagka-cancel ng kontrata ay appetizer pa lang. Ang tunay na bangungot ni Victor ay kailangang manggaling sa mismong lugar na ipinagmamalaki niya. Gusto kong makita siyang nalulunod sa mismong putik na ginawa niya. Kumakapit sa 50 milyong iyon na parang huling salbabida, para lang malaman niyang ang salbabidang yon ay puno ng pako. Hello, Mr. Antonio? Bakit po kinansela ng kumpanya niyo ang API license para sa Tecnova? May pinirmahan tayong preliminary contract. Pinapatay niyo po ako. Hello, Director Elena. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ang nasa internet ay isang malaking misunderstanding. Gawa-gawa lang yon ng ex-wife ko. Huwag niyong bawiin ang investment niyo. Nagmamakaawa po ako. Nasa kalagitnaan na ang system namin. Kapag umatras kayo ngayon, guguho ang lahat. Sunod-sunod ang pagtawag ni Victor. Ang boses niya ay basag, paos, at puno ng desperasyon. Pero ang sagot na nakukuha niya ay puro malamig na pagbaba ng telepono o direktang pagtanggi. Masyadong sensitibo ang mundo ng negosyo. Walang may gustong madikit sa isang pangalan na sinusunog ng publiko. Mula sa pagiging batang CEO na may magandang kinabukasan, si Victor ay biglang naging ketongin na iniiwasan ng lahat. Oh, anong sabi nila? Hindi na ba talaga sila makikipagtrabaho sa'yo? Diyos ko po! Anong nangyayari? Kahapon lang, ang saya-saya natin. Ngayon parang may lamay. Victor, tawagan mo ang investment fund natin kahapon. Hingin mo na ilabas na nila ang iba pang pera. Magpatulong ka sa kanila. Partner mo sila. Di ba? Kumislap ang mga mata ko sa isang malamig na liwanag. Tumawag sa investment fund. Napakagandang ideya, Amelia. Nagbuhos ako ng kaunti pang mainit na tubig sa tipot. Tumawag ka, Victor. Tawagan mo si Nico at magmakaawa ka. Tingnan mo kung paano ang buhay at kamatayang kontrata na pinirmahan mo nang nakapikit kahapon ay uubos sa'yo. Nasa leeg na ang lubid. Ang hinihintay ko na lang ay sipain niya mismo ang upuan na tinutong na inaapakan niya. Ngayong gabi, mas magiging malamig ang walang laman ninyong bahay kaysa kailanman dahil ang unos ay hindi lang tatangay sa karangalan ninyo, kundi wawasakin din nito ang pinansyal na buhay ng inyong bulok na pamilya. 3:00 ng hapon, ang langit sa Maynila ay biglang natakpan ng maiitim na ulap at pinunit ng kidlat ang mga huling sinag ng araw, nagbabadya ng isang malaking bagyo. Dumilim ang tanawin sa labas ng penthouse ko, pero sa loob ng opisina ko, lahat ay napakatahimik at napakalinaw sa nakakatakot na paraan. Patuloy pa rin ang pag-broadcast ng surveillance monitor mula sa magulong bahay ni Victor. Matapos ang maghapong pagtawag sa mga partners na walang napala, tuluyan nang nasiraan ng bait si Victor. Naglakad-lakad siya na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Gulo ang buhok, lukot, at basang-basa ng pawis ang suot niyang polo. Sa huli, parang isang nalulunod na tao na kumakapit sa huling tabla ng kahoy, nanginginig siyang tumawag kay Nico, ang evaluation director ng Apex Capital. Director Nico, tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa po ako. Fake news lang po ang mga lumalabas sa internet. Ang ex-wife ko po ang may pakana nito dahil sa inggit. Maniwala po kayo sa akin. Normal pa rin po ang operasyon ng Tecnova. Ang teknolohiya namin ang pinakamagaling. Pakiusap,
Sabihan niyo ang PR team ng Apex na tulungan akong pabulaanan ng balitang ito. Strategic partners po tayo. Ang boses ni Victor ay naiiyak at mapagpakumbaba. Wala na ang bakas ng kayabangan ng taong nagpapakilala bilang bilyonaryong CEO kahapon. Ginamit niya ang titulong strategic partner para humingi ng proteksyon. Akala pa rin niya ay charity foundation ng Apex Capital o mas malala na ganong kadaling makuha ang pera ng investment fund kaya pwede itong gamitin para takpan ang kawalan ng moralidad ng isang tao. Gamit ang internal intercom system, sinanyasan ko si Nico na ituloy ang plano. Mr. Cruz! Umalingaw ang boses ni Nico sa telepono. Wala na ang sigla na narinig niya kahapon. Pinalitan ito ng malamig at napaka-profesional na tono. Tatawagan ko sana kayo. Pasensya na. Pero ang Apex Capital ay hindi isang crisis management agency para sa mga away pamilya. Kami ay isang financial investment fund na gumagalang sa batas at etika ng lipunan. Anong ibig sabihin nito? Iiwan ba ng Apex ang Technova sa panahong ito? Hindi pwede. Nag-transfer na kayo ng 50 milyon sa akin. Nasa iisang bangka na tayo. Hindi niyo pwedeng hayaan na lang akong lumubog na walang ginagawa. Sa iisang bangka? Natawa si Nico. Mr. Cruz, siguro dapat basahin mong muli ang kontratang pinirmahan mo kahapon. Pumunta ka sa page 12, clause 15, Ethical and Media Commitment. Naging napakalinaw ng Apex Capital. Kung ang legal representative ay lumabag sa etika, masangkot sa karahasan, paninirang puri, at maging sanhi ng media crisis na nakakasira sa reputasyon ng pondo, may buong karapatan kaming i-cancel ang kontrata agad-agad. Ano? I-cancel ang kontrata? Victor, ilagay mo sa speaker. Narinig kong sumigaw si Amelia at inagaw ang telepono. Hello, Mr. Nico. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Mabuting bata ang anak ko. Yung asawa niya ang biglang nabaliw at gumawa ng mga kwento sa internet. Bakit niyo ika-cancel ang kontrata? Kung ika-cancel niyo, paano yung 50 milyon? Para kay Amelia, ang etika o karangalan ay hindi kasing halaga ng 50 milyon sa bank account. Matigas ang ulo niyang naniniwala na pwede niyang gamitin ang logic ng mga tindera sa palengke para makipagtalo sa financial world. Ginang, sagot ni Nico sa tonong sobrang formal na nakakapangilabot ang mga ebidensya ng pambubugbog at ang cyber libel lawsuit mula sa piskalya ay hindi gawa-gawa lamang. Na-verify na ng legal department ng Apex Capital ang lahat ng impormasyon. Opisyal nang nilabag ni Mr. Cruz ang clause 15. Mamayang hapon, ifa-freeze ng bangko ang corporate account ng Technova para bawiin ang 50 milyong tranche. I-freeze? Bawiin? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Nasa account ko na ang pera. Akin na yon. Ginamit ko na yung iba para sa down payment sa kotse at para magbayad sa mga supplier. Hindi niyo yan pwedeng bawiin. Idedemanda ko kayo. Nababaliw na sigaw ni Victor, nanlilisik sa dugo ang mga mata. Hindi niya inaasahan na guguho ng ganoon kabilis ang lahat, mula langit hanggang impyerno, sa loob lang ng isang gabi. Pwede mo kaming idemanda, Mr. Cruz. Kalmadong pagtatapos ni Nico. Pero bago mo kami idemanda, buksan mo ang pinto mo para tanggapin ang isang registered letter. Kakarating lang ng legal counsel ng Apex Capital diyan sa bahay mo para mag-deliver ng official notice of demand. Batay sa kontratang pinirmahan mo, dahil sa matinding paglabag mo sa ethics clause, ang Technova at ikaw ng personal ay kailangang magbayad ng penalty na katumbas ng 10x ng investment, ibig sabihin 5 bilyong piso o 300 million euro equivalent. Ang due date mo ay sa loob ng 15 araw simula nang matanggap mo ang sulat na ito. Pagkatapos ng deadline, kakasuhan ka namin sa commercial court at hihilinging i-freeze ang lahat ng personal mong ari-arian at ideklarang bankrupt ang Technova. Paalam, Mr. Cruz. Naputol ang linya. Sa luma at bulok na bahay ng pamilya Cruz, tumunog ng malakas ang doorbell. Nanginginig na binuksan ni Victor ang pinto. Isang courier ang nag-abot ng selyadong envelope na may pulang tatak ng Apex Capital. Pinunit ni Victor ang envelope, inilabas ang papel, at ang mga mata niya ay nag-lock sa halagang hinihingi, 5 bilyong piso. Nang hina ang kanyang mga tuhod, nawalan ng lakas para tumayo. Napaluhod siya sa malamig at lumang sahig habang ang papel ay nahulog. 5 bilyon! Diyos ko, saan ako kukuha ng ganyan kalaking pera? Ninanakawan nila tayo. Pumirma ako para sa 50 milyon? Tapos ngayon sisingilin nila ako ng 5 bilyon? Magnanakaw. Mga magnanakaw.
Victor, niloko ka nila anak. Pinulot ni Amelia ang papel at muntik na siyang himatayin nang makita ang numero. Hinampas niya ang dibdib niya. Umiiyak ng desperado. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng buwaya, kundi totoong takot at panik ng isang taong malapit nang mawalan ng lahat. Kasalanan mo to, ma. Lahat ng to. Kasalanan mo. Binalingan niya ang ina. Dahil sa'yo kaya ko siya pinilit na maglaban ng nakakadiring brief. Dahil sa'yo kaya ko siya sinampal. Dahil sa katangahan mo, nagpunta ka sa palengke para siraan siya kaya ngayon, nagkautang ako ng 5 bilyon. Wala na ang kumpanya, wala na akong pera, at baka makulong pa ko. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw ni Victor, isinisisi ang lahat sa kanyang ina. Ang paggalang at pagsunod sa ina ay nawala na. Pinalitan ng kaduwagan ng isang taong zahalig na kalaban. Nag-away ang mag-ina dahil sa pera at panganib na paparating. Nakaupo ako sa control room habang pinapanood ang surveillance screen, may ngiti ng tagumpay sa aking mga labi. Masakit ba? Desperado ka na ba? Iyan ang presyong kailangan mong bayaran para sa pagyurak sa dignidad ko. Isang presyo na babayaran nyo ng nanay mo habang buhay. Lumipas ang 15 araw sa isang kisap mata para sa akin, pero naging parang mga siglo sa impyerno para kay Victor. Sa loob ng 2 linggong iyon, nagkandara pa siya kung saan-saan, kumatok sa mga bangko, lumuhod sa harap ng mga dati niyang partners para humingi ng pautang para mabayaran ang dambuhalang penalty na hinihingi sa kanya. Pero wasak na ang pangalan niya. Naka-freeze ang Teknova at siya ay naging isang salot na nilalayuan ng lahat. Ngayon ang huling araw ng deadline. Ayon sa batas, ngayong hapon magpa-file ang legal team ng Apex Capital ng motion sa korte para samsamin at ipasubasta ang lahat ng personal na pag-aari ni Victor, kabilang na ang kanilang bungalow na bahay sa Eskinita para ipambayad sa utang. 10:00 ng umaga. Ang main lobby ng Apex Capital ay puno ng tao. Kumikinang ang malaking crystal chandelier na nagpapaliwanag sa makintab na marmol na sahig. Kalalabas ko lang mula sa isang board meeting nang lumapit sa akin si Nico. Yumuko at bumulong, "Madam Chairwoman." Nakaluhod si Victor sa lobby. Umiiyak siya at nagsisigaw. Gusto raw niyang makita ang presidente ng Apex Capital para makiusap na bigyan siya ng extension sa utang. Palalayasin na sana siya ng security. Pero naisip kong, baka gusto ninyong harapin ito ng personal. Huminto ako. Bahagyang naningkit ang aking mga mata. Nakaluhod sa lobby. Si Victor ang lalaking nagmalaking bilyonaryong CEO daw siya, ang nampalo at nagpalayas sa akin dahil lang tumanggi akong magkusot ng brief. Ngayon ay nagpapakumbaba, nakaluhod, at nagmamakaawa sa taong hindi man lang niya kilala. Napakatamis naman ang wakas na ito. Inayos ko ang buhok ko at ang aking mamahaling white power suit at taas noong naglakad papunta sa VIP elevator. Sa lobby, nakaluhod si Victor sa malamig na marmol. Gusgusin ang suot at amoy asim na dahil ilang araw na siyang hindi naliligo. Nakakapit siya sa binti ng isang security guard. Ang mukha ay basang-basa ng luha at sipon at umiiyak ng tuloy-tuloy. "Parang awa niyo na po. Palabasin niyo po ang presidente." Nagmamakaawa ako. Naiset up lang ako. Wala po akong 5 bilyong pambayad. Kung idedemanda niyo po ako, mapipilitan kaming tumira ng nanay ko sa ilalim ng tulay. "Parang awa niyo na po. Kausapin niyo ang presidente." Hihintayin ko po siya dito kahit lumuhod ako maghapon. Wala pong oras ang presidente namin para makipag-usap sa mga manloloko. "Lumabas na po kayo bago pa kami gumamit ng dahas," sabi ng head ng security. Sinusubukang kaladkarin si Victor. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng VIP elevator. Pinatigil ang gulo. Bumukas ang mga gintong pinto. 8 bodyguards na nakasuot ang gumawa ng 2 linya at yumuko ng 90 degrees. "Welcome, Madam Chairwoman." Ang sabay-sabay na bati ng mga guards ay umalingaw-ngaw sa lobby, kaya napahinto at napatayo nang tuwid ang lahat ng empleyado at clients sa paligid. Lumabas ako ng elevator. Ang bawat hakbang ng aking heels sa sahig ay gumagawa ng malamig at maautoridad na tunog. Lahat ng mata ay napunta sa akin at binalot ng matinding katahimikan ang malawak na lobby. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entrance kung saan kinakaladkad si Victor ng 2 guard. Nang marinig niya ang salitang, "Chairwoman," parang taong kumakapit sa huling pag-asa. Inipon niya ang kanyang huling lakas, kumawala, at tumakbo papunta sa akin bago lumuhod mismong sa aking paanan. Hindi niya iniangat ang ulo niya.
Patuloy lang niya itong iniuuntog sa bato. Madam Presidente, parang awa niyo na po. Maawa kayo sa maliit kong kumpanya. Nagkamali po ako. Lumabag ako sa kontrata. Pero hindi ko po kayang bayaran ang 5 bilyon kahit patayin niyo pa ko. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magsimula ulit. Pangako, magiging alipin niyo po ako para mabayaran ang utang na loob ko sa inyo, Presidente. Nagmamakaawa po ako. Tinitigan ko ang nanginginig na likod at ang gulugulong buhok na nag-uuntog sa sahig ang lalaking dating naging asawa ko. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting nakakapagyelo ng hangin. Nagsalita ako sa kalmado at mabagal na boses, pero bawat salita ay kasing bigat ng tonelada. Maging alipin ko, Victor? Masyado mo namang tinataasan ang tingin mo sa sarili mo. Ang isang basurang tulad mo, kahit tagalinis ng sapatos ko ay hindi uubra. Baka madumihan pa ako. Ang pamilyar kong boses ay nagpatigas sa buong katawan ni Victor. Ang pag-untog niya sa sahig ay huminto. Dahan-dahan siyang nag-angat ng nanginginig na ulo. Ang mga mata niya ay dumaan sa mamahalin kong sapatos, pataas sa aking puting suit, at sa huli ay tumigil sa aking perpektong naka-makeup na mukha. Nanlaki ng todo ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang panga. Hindi siya makapagsalita. Malamang ay dumaranas ang utak niya ng pinakamalakas na lindol sa buhay niya. Aurora? Aurora? Ano? Anong ginagawa mo rito? Kaninong damit yan? Huwag mong sabihing, ikaw. Yumuko ako ng bahagya. Ang tingin ko ay nakapako sa maputla niyang mukha. Nagulat ka? Pumunta ka sa HQ ko. Lumuhod ka sa lobby ng kumpanya ko para pakiusapang makausap ang presidente. Tapos hindi mo pala alam kung sino siya? Idilat mong maigi. Yang mga mata mong palaka. At tingnan mo ko. Ako si Aurora. Ang chairwoman at CEO ng Apex Capital Investment Fund. Ang bilyon-bilyong kayamanan na pinangarap mong himurin. Ang 50 milyong kontrata na ipinagmamalaki mo. At ang 5 bilyong penalty na sumasakal sa leeg mo ngayon, lahat ng iyon. Ako ang nagplano. Hindi. Hindi pwede. Isa ka lang office clerk. Ulila ka. Paano ka naging presidente ng isang investment fund? Nagsisinungaling ka. Dula-dulaan lang to, sigaw ni Victor. Umatras at umiiling na parang baliw. Hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan ito. Hindi niya matanggap na ang babaeng sinampal niya, napilit niyang pinaglaban ng brief, ay ang mismong diyosa ng kayamanan, kung saan siya nakaluhod ngayon para magmakaawa. Umayos ako ng tayo, at humalukip-kip. Tinitigan ko siya ng may awa, parang nakatingin sa isang ipis na sinusubukang itulak ang malaking tipak ng tae. Dula-dulaan? Oo, umarte ako. Nagpanggap akong mahirap para makita kung totoo ba ang nararamdaman mo sa akin. Gagamitin ko sana ang yaman ko para itayo ang basurang kumpanya mo, para iahon ka sa hirap. Pero ang pagiging makasarili mo, ang pagiging abusado at malupit nyo ng nanay mo noong gabi ng kasal natin, ang sumira sa oportunidad na yon. Sinampal mo ko. Binalikan kita ng pagkalugi. Quits lang tayo, di ba? Aurora. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo ko, Aurora. Minsan din tayong naging mag-asawa. Pinagsamahan din natin yung 2 taon. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit at tapusin ako ng tuluyan. Ikaw ang presidente. Isang pirma mo lang. Pwede mo na kong palayain sa utang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Uuwi ako, luluhod ako, at hihingi ng tawad. Ako ang magiging alipin mo habang buhay. Gumapang siya sa sahig. Sinusubukang yakapin ang mga bukong-bukong ko. Pero agad na umatras ang 2 bodyguard ko at pinigil siya, idiniin siya sa sahig. Tinitigan ko siya ng walang emosyon, maliban sa pandidiri. Pinagsamahan? Yung ibinuhos mong basura sa akin ng gabing yon. Yun ba ang pinagsamahan natin, Victor? Itago mo na yung murang buhay mo at magkita na lang tayo sa korte. 5 bilyon. Ni isang kusing. Hindi ako magkukulang sa paniningil. Gusto kong gamitin ang pera para bilhin ang kayabangan mo, ang karangalan ng pamilya mo, at durugin ito sa ilalim ng sapatos ko. Security, ilabas niyo siya. At simula ngayon, ang asong ito at ang nanay niya ay bawal lumapit sa building na ito hanggang 1 kilometro. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo, iniiwan ang mga sigaw ng desperasyon at kabaliwan ni Victor habang kinakaladkad siya palabas. Ang nakasisilaw na ilaw ng chandelier ay tumatama sa itaas ng aking ulo, maliwanag at makapangyarihan. Sa ilalim ng liwanag ng katotohanang iyon, ang marumi at maliliit ay maaari lamang ma-expose at masunog. Ang dula ay umabot na sa pinakamasayang bahagi nito.
Ngunit ang alingawngaw ng sakit na ipinaranas ko sa pamilyang iyon ay mananatili habang buhay. Linggo ng umaga, habang nakaupo ako sa maaraw na hardin ng aking private mansion sa Forbes Park, Makati, humihigop ng Earl Grey tea at nagbabasa ng mga dyaryo ng negosyo. Nabasag ang perpektong katahimikan ng mayaman na village. Ang intercom sa guardhouse ay tumunog ng paulit-ulit. Inireport ng head security na may bakas ng kaba sa boses, na may isang matandang babae, gusgusin, na nagsisisigaw at gumugulong sa sahig sa labas ng main gate ng village, nagpipilit na makita ako. Hindi ko na kailangang tingnan ang CCTV para malaman kung sino ang gumagawa ng eskandalo. Ang amoy ng kahirapan at ang paawa effect tactic ni Amelia ay walang iba. Naka-corner na siya. Ipapa-foreclose na ng bangko ang bahay nila sa barangay. Ang anak niya na feeling bilyonaryong CEO ay malapit nang humarap sa korte at makulong dahil sa 300 milyong utang o 5 bilyon. Dahil wala nang ibang opsyon, kinaladkad niya ang matanda niyang mukha dito para gawin ang kanyang huling dula-dulaan ng kaawa-awang buhay. Hindi ako nagmadali. Kalmado kong ibinaba ang teacup ko sa glass table, inayos ang aking emerald green silk dress, at dahan-dahang naglakad papunta sa gate. Puno ng mga elites at malalaking negosyante ang village na iyon. Ang sigaw at eskandalo ni Amelia ay tiyak na nakakuha na ng atensyon ng maraming tao, pero wala akong pakialam. Gusto kong gamitin ang mismong entabladong ito para tapusin ang anumang natitirang pag-asa niya. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking bakal na gate, tumambad sa akin ang isang napakakaawa-awang senaryo. Nakaluhod si Amelia sa mainit na aspalto, gulo-gulo ang buhok, nakakapit sa mga rehas ng gate, basang-basa ang mukha ng luha at sipon. Nang makita niya ako, nagsimula siyang sumigaw sa sobrang drama at paawang boses na kung hindi lang alam ng mga tao ang totoo, iisipin nilang isa akong malupit na manugang na tinutorture ang biyenan ko. Anak ko, nagmamakaawa ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa langit at sa lahat ng santo. Maawa ka sa pamilya namin. Naging tanga si Victor. Nakinig siya sa masasamang payo at nagkamali siyang saktan ka. Pero sa loob-loob niya, mahal na mahal ka niya. Matanda na ako, nalilito na. Kaya ako nagpunta sa palengke para magsabi ng kung ano-ano. Mabilis lang ang bibig ko, pero hindi masama ang puso ko. Malaking tao ka na ngayon, isang presidente na ang pera ay parang tubig lang. Magtatanim ka ba ng galit sa isang matandang malapit ng mamatay? Nagmamakaawa ako anak. Bawiin mo na yung 5 bilyon. Kung hindi, iisa na lang ang magiging daan namin ng anak ko ang magbigti sa harap ng pinto ng bahay mo. Inuuntog ni Amelia ang ulo niya sa sahig na nagsisimula ng magdugo habang nakataas ang magkadaop na mga kamay. Ang mga kasambahay at security guards ng mga karatig bahay ay nagsimula ng sumilip at magbulungan. Akala niya, sa paggamit ng emotional blackmail, pagbabanta ng kamatayan, at pagbanggit sa relasyon ng manugang biyenan para lumikha ng pressure mula sa publiko, ay mapipilitan akong sumuko para iligtas ang aking pangalan. Akala niya, isa akong mayaman na babae na takot sa gulo at tsismis. Pero may nakaligtaan siyang isang napakahalagang hakbang. Humalukip-kip ako at tumingin pababa sa nanginginig na figura sa aking paanan, parang nakatingin sa isang bulate na nag-ispasmo sa putik. Walang kahit isang patak ng awa, walang pag-aalinlangan. Amelia, tumayo kayo diyan. Huwag niyong dumihan ang kalsada sa harap ng bahay ko. Yang paawa taktik ninyong yan. Pwede yan sa barangay nyo, pero maling lugar ang pinuntahan nyo. Sinasabi niyong nalilito na kayo? Na mabilis lang ang bibig nyo pero hindi masama ang puso nyo? Nung pilitin niyo akong labhan ang palangganang puno ng mabahong brief ng pamilya ninyo nung gabi ng kasal ko? Nung inudyukan niyo ang anak niyong sampalin ako hanggang magdugo ang bibig ko? Nung nasa palengke kayo at tinatawag niyo akong pokpok at magnanakaw, saan nandoon ang mabuti niyong puso noon? Ngayong nakikita niyong hawak ko ang buhay ng pamilya ninyo, bigla kayong iiyak. Akala niyo ba isa akong paper doll na pwede niyong tapakan kapag gusto niyo at hihingian niyo ng tawad kapag kinailangan niyo? Anak ko, nagkamali ako ng 1,000 beses, 1,000,000 beses. Alam kong isa lang akong langaw, isang lamok sa'yo. Huwag mo kaming patayin. Si Victor, nakakulong sa kwarto, gusto nang uminom ng lason sa daga. Anak, minsan din kayong naging mag-asawa. Pinagsamahan niyo rin yun. Kung hindi para sa akin, gawin mo para sa 2 taong nagmahalan kayo. Bawiin mo na ang utang. Ibibigay ko sa'yo ang bahay namin. Magtatrabaho akong katulong.
Mamumulot ng basura para lang mabayaran kita. Kung ilulubog mo kami, huhusgahan ka rin ng mga tao na malupit at walang puso. Tumawa ako ng malakas, isang matinis at malamig na tawa sa gitna ng umaga. Sinusubukan pa rin niyang gamitin ang baluktot na logic ng mga tsismosa para i-blackmail ako. Napakababaw. Humakbang ako palapit. Ang dulo ng heels ko ay tumama sa sahig na gumawa ng matinis na tunog at ibinaon ko ang aking nagyayelong tingin sa mukha niya. Malupit at walang puso? Pinagsamahan? Magkano ba ang 1 kilo ng pinagsamahan ninyo para mabili ko na lahat? Makinig kayong mabuti. Ang 5 bilyong yon ay hindi pera na ninakaw ko sa inyo. Iyon ang penalty sa panloloko, kasakiman, at kawalan ng etika ng anak nyo noong pumirma siya ng kontrata sa Apex Capital. Pinirmahan, sinumpaan, malinaw ang batas. Sinasabi niyong gusto uminom ng anak nyo ng lason sa daga? Sige, sabihin niyo sa kanya, inumin niya. Kapag nagawa na niya, ipapadala ko ang abogado ko sa impyerno para singilin sa kanya ang utang nyo at tungkol diyan sa bulok ninyong bahay. May foreclosure order na ang bangko. Anong karapatan niyong ibigay iyon sa akin ngayon? Sinusubukan niyo na naman ba akong lokohin? Ikaw, isa kang demonyo. Hindi ka tao. Ginagamit mo ang pera mo para patayin kami. Ang lupit mo. Wala kang puso. Sana parusahan ka ng langit, ang isang babaeng kasing sama mo. Kahit maging multo ako, hinding-hindi kita mapapatawad. Nang makita niyang hindi gumagana ang pagmamakaawa niya, lumabas ang tunay na kulay ni Amelia. Nahulog ang maskara ng kawawang ina, napalitan ng mukhang baluktot sa poot at galit. Ininsulto niya ako at isinumpa gamit ang mga pinakamababang salita. Sinubukan pa niyang sunggaban ang damit ko. Pero mabilis na umatras ang 2 naglalakihang bodyguards ko at diniin siya sa sahig. Nagpumiglas siya at sumigaw na parang baliw na aso. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang wangwang ng pulis mula sa kanto. Kuminang ang asul at pulang ilaw, papalapit sa aking gate. Naplano ko na ang lahat. Nang sabihin ng security na may nag-iiskandalo sa labas, inutusan ko na agad ang assistant ko na tumawag ng pulisya. Wala akong oras para pakinggan ang mga insulto ng isang taong walang pinag-aralan. Bumaba ang 2 pulis at lumapit. Good morning po, officers. Salamat at nakarating kayo agad. Ang babaeng ito ay nanggugulo at nag-iiskandalo sa harap ng pribado kong bahay. Bukod diyan, siya ang suspect sa kasong cyber libel, defamation, at unjust vexation na na-file na ng legal team ko 2 linggo na ang nakakaraan. Lahat ng ebidensya, video at audio ay hawak na ng piskalya. Pakidala na po siya sa presinto at gawin ninyo ang naaayon sa batas. Hindi po ako tatanggap ng anumang amicable settlement. Sir, mga sir, tulungan niyo ko. Inaakusahan niya lang ako. Manugang ko siya. Ginagamit niya lang ang yaman niya para idiin ako. Inosente ako. Bitawan niyo ko. Aurora, mapaparusahan ka rin. Sa kabila ng mga sigaw at pagpupumiglas ni Amelia, pinusasan siya ng 2 pulis at isinakay sa patrol car. Ang kanyang mga pagmumura ay unti-unting humina hanggang sa sumara ang pinto ng kotse. Umalis ang pulisya, bitbit ang katangahan at kasamaan ng isang babaeng hindi nakakilala ng limitasyon. Pinanood ko ang pag-alis ng kotse at pinagpag ang aking mga kamay na para bang nagtatanggal ng dumi. Lumuhod at humingi ng tawad? Huli na ang lahat. Sa mundo ko, ang presyo ng kalupitan ay binabayaran ng 1,000 beses na mas matinding kalupitan. Walang exception. 1 linggo pagkatapos dakpin si Amelia dahil sa unjust, vexation at cyber libel, natapos na ang lahat ng legal na proseso. Walang himalang sumagip sa bulok na pamilyang iyon. Ang Apex Capital ay nakakuha ng court order para tuluyang i-freeze ang mga bank account ni Victor, binabawi ang 50 milyong piso na unang inilabas. Higit pa rito, dahil walang kakayahang magbayad ng 5 bilyong penalty si Victor para sa breach of ethics, nagpa siya ang korte na i-foreclose at isubasta ang lahat ng naiwan niyang ari-arian kabilang ang bungalow sa eskinita, ang kaisa-isang bagay na kinakapitan ng mag-ina. Ngayon ang araw ng kanilang pagpapaalis, eviction. Wala akong obligasyon na pumunta, pero gusto kong saksihan ng sarili kong mga mata ang sandali na tuluyan silang bumagsak sa putikan. Nakaparada ang itim kong Maybach sa isang madilim na sulok sa bungad ng eskinita, kung saan malinaw kong nakikita ang lahat mula sa bulletproof na bintana ko. Naroon ang sheriff, mga barangay tanod, at mga kinatawan ng bangko sa harap ng bahay ni Victor. Nagkukumpulan ang mga kapitbahay, nagtuturuan,
at nagbubulungan. Sila rin ang mga taong nakarinig ng pagyayabang ng pamilyang ito noong akala nila yayaman sila. Ngayon, pinapanood silang pinapalayas ng batas. Sino bang hindi matutuwa sa pilitang binuksan ang kinakalawang na gate? Hindi nyo pwedeng gawin to. Pamana ito ng mga ninuno namin. Hindi nyo to pwedeng kunin. Pakiusap, bigyan nyo pa ako ng 1 buwan. Gagawa ako ng paraan para makautang pambayad. May sakit ang nanay ko. Nakahiga. Kung palalayasin nyo kami, saan kami titira? Mga magnanakaw. Ibalik nyo ang bahay ko. Paos na sigaw ni Victor. Sabog ang buhok. Ang mga mata ay malalim na parang sa taong grasa. Nakasuot siya ng gusot na t-shirt at kumupas na shorts. Nakakapit ang 2 kamay sa gate, tumatangging umalis. Ang imahe ng tech CEO na nakasuit, na nagyayabang nakukuha ng daan-daang milyon, ay naglaho na. Nag-iwan lamang ng isang duwag na talunan na patuloy kumakapit sa lohika ng mga taong desperado. Sa loob ng bahay, nakahiga si Amelia sa isang nipis-nipisang banig sa lapag, humahagulhol, walang lakas para tumayo at magmura tulad ng dati. Walang oras ang sheriff para makinig sa pakiusap nila. Malinaw ang batas. Walang puwang para sa peking awa. 2 barangay tanod ang humakbang. Kinalas ang mga kamay ni Victor mula sa rehas at kinaladkad siya papalabas. Ang iba naman ay nagsimulang maglabas ng mga karton ng lumang gamit at itinapon ang mga ito sa gilid ng kalsada. Walang flat screen TV, walang leather sofa, walang smart refrigerator. Matagal ko na kasing ipinahakot iyon lahat. Ang mga itinatapon sa kalsada ngayon ay mga mumurahing damit na lang, mga yupi-yuping kawali at kaldero, at mga walang kwentang basura. Sa huli, binuhat ng 2 lalaki si Amelia, na nanlalambot na parang basahan, at inilapag siya sa tabi ng kalsada kasama ng mga basura. Sumara ang pinto ng bahay ng malakas. Isang malaking padlock ang inilagay, kasama ng pulang selyo ng korte. Ang bahay ko, ang mana ng pamilya Cruz. Victor, napakatanga mo anak. Anong pinirmahan mo para nakawin nila ang bahay natin? Ang mabuhay ng ganito kahiya-hiya, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Mga kapitbahay, pinatay ako ng manugang ko. Ninakaw niya ang bahay ng biyenan niya. Pinaghahampas ni Amelia ang simento. Umiiyak ng desperado. Ngunit ang mga kapitbahay ay nakatingin lang. Walang pakialam, ang ilan ay nandidiri pa. Sawa na sila sa pagiging mapanlinlang at sinungaling ng mag-ina. Nakaluhod si Victor sa tabi ng nanay niya. Hawak ang kanyang ulo, walang masabing kahit isang salita. Ang ambisyon nila ng marangyang buhay, ang pagpapalayas sa akin para makapag-asawa ng mayaman, ay naging pinakapait na biro ng dekada. Opisyal na silang mga homeless, walang ni isang kusing, at may dambuhalang utang na hinding-hindi nila mababayaran sa buong buhay nila. Ibinaba ko ng kalahati ang bintana ng sasakyan ko, humalukip-kip, at pinanood ang kaawa-awang eksena. Sa puso ko, walang nakakabaliw na tuwa o awa, kundi ang kalmado at tahimik na pakiramdam ng katarungan. Noong araw na pinalayas nila ako sa gabi ng kasal, akala nila masaya nilang makikita na sa ilalim ako ng tulay pupulutin at mamamatay sa gutom. Pero hindi nila alam na napakabilis umikot ng karma. Ginamit ko ang mismong pamamaraan na ginawa nila sa akin, pinarami ko iyon ng 1,000 beses, at ibinalik ko sa kanila. Binuksan ko ang pinto ng kotse at bumaba. Ang tunog ng aking pulang high heels ay rumiritmo sa aspalto. Ang grupo ng mga kapitbahay ay kusang tumabi para magbigay daan nang makita nila ang maautoridad kong presensya. Huminto ako mismo sa harap ni na Victor at Amelia. Oh, ano sa tingin nyo? Ang pakiramdam na itapon sa kalsada, na walang pera sa bulsa, walang mapupuntahan? Pareho ba yan ng pakiramdam na gusto nyo para sa akin nung gabi ng kasal natin? Aurora, pumunta ka pa talaga rito para pagtawanan ako? Sinira mo na kami? Masaya ka na ba? Kinuha mo ang lahat pati na tong bulok naming bahay. Napakalupit mo. Inipit mo ang mga tao hanggang sa kamatayan. May karma rin na darating para sa'yo. Inangat ni Victor ang kanyang mapupulang mata na puno ng galit, binibigkas ang huling sumpa ng isang talunan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikita ang sarili niyang pagkakamali. Patuloy siyang naninisi ng ibang tao. Karma, Victor? Nagkakamali ka. Hindi ako ang karma mo. Ang sarili mong katangahan, ang walang hanggan mong kasakiman, at ang kalupitan mo ang mismong karma ng pamilya mo. Akala mo malupit ako. Ipinatupad ko lang ang pinirmahan mo sa kontrata. Kontratang pinirmahan mo nang nakapikit
Dahil sa matindi mong kaganidan nung gabing yon. Kung alam mo lang sanang protektahan ang asawa mo, kung alam mo sana ang tama at mali, imbes na sampalin ako dahil sa mga maruruming brief nyo, edi sana ngayon. Isa ka ng CEO sa isang naka-aircon na opisina, ini-enjoy ang yaman na sana'y ibibigay ko sa'yo. Ikaw mismo ang sumira ng lahat gamit ang sarili mong mga kamay. Kumuha ako ng isang 20 pesos na papel sa bag ko at itinapon ito sa sahig, mismo sa tapat ni Victor, na may matinding pandidiri. Kunin mo yan. Bumili ka ng tubig. Ang umiyak at sumigaw ay nakakauhaw. At para sa natitira ninyong buhay ng nanay mo, pwede nyo nang namnamin ang kahihiyang ito. Ang utang na 5 bilyon, kahit mamatay at mabuhay kayong muli kakamulot ng basura, hindi nyo mababayaran. Huwag kang manisi ng iba. Sisihin mo ang sarili mo sa pagpili mong maging isang walang kwentang tao. Paalam, ex-husband. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo, desidido at malamig. Sa likuran ko, umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ni Amelia at ang malakas na paghampas ni Victor sa kanyang dibdib. Pero ang lahat ng iyon ay nakakulong na ngayon sa isang madilim at kaawa-awang mundo na hinding-hindi na nila matatakasan. Umarangkada ang Maybach, iniiwan ang marumi at mahirap na barangay. Natapos na ang labanang ito, at ang nag-iisang panalo ay yung taong alam kung paano gamitin ang talino at pera para durugin ang pang-aapi. Sa hapon ng Maynila, dinala ng huling sinag ng araw ang malambot at ginintuang liwanag sa tahimik na syudad. Sa aking maaliwalas na balkonahe, tinapos na ang isang yugto ng unos, ang puso ko ay wala nang naramdamang pagdiriwang, galit o hinanakit. Isang kagaangan na lamang, isang malalim na kapayapaan. Sinasabi nilang ang paghihiganti ang pinakamasakit na parusa. Pero pagkatapos dumaan sa sukdulang pagtataksil at sakit, naisip ko na ang pinakamataas na antas ng paghihiganti ay, sa totoo lang, ang pagbitiw. Binitiwan ko na sila, hindi dahil pinapatawad ko na ang mga taong malupit na nagbuhos ng maruming tubig sa aking pagkatao sa gabi ng aking kasal, kundi para palayain ang sarili ko, para linisin ang abo ng isang bulok na relasyon, at ibalik sa aking kaluluwa ang isang malinis na lupain upang magtanim ng bagong kapayapaan. Ang nakaraan ay naging isang matalim na patalim, pero ngayon, isa na lang itong manipis na peklat. Patunay na nasaktan ako, ngunit patunay din na nabuhay ako, at masayang nagbago ng may taas noo. Kung babalikan, ang ako, 2 taon na ang nakakaraan ay isang babaeng may inosenteng pangarap na naghubad ng kanyang korona, nagtago ng kanyang yaman at kapangyarihan para lamang magmakaawa sa isang simpleng pagmamahal at isang mainit na hapunan. Ngunit tulad ng nakita ninyo, noong ibinaba ko ang sarili ko, ang natanggap ko ay hindi isang prinsipe, kundi isang grupo ng mga gutom na lobo na handang mang-apak, manamantala, at gawin akong walang bayad na alipin. Ang sampal nung gabing iyon ay napakasakit, pero iyon ang pinakamagandang panggising. Pumatay ito sa isang mahina at sunod-sunurang nobya, ngunit ipinanganak nito ang isang babaeng gawa sa bakal na alam kung paano gamitin ang isip at tapang para baligtarin ang sitwasyon at paluhurin ang masasama. Mula sa sarili kong karanasan, gusto kong mag-iwan ng isang aral sa pag-survive sa lahat ng nakikinig sa akin, lalo na sa mga kababaihan. Tayong mga babae, ipinanganak tayong may mabuting puso, palaging tinuturuang magsakripisyo at magtiis para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Pero pakiusap, huwag na huwag ninyong ilalagay ang inyong buong buhay, ang inyong pagkatao, at ang inyong kaligayahan sa kamay ng isang lalaki o ng isang pamilya na hindi nakikita ang inyong halaga. Ang walang hanggang pagsunod ay pagpapatiwakal. Huwag na huwag maniniwala. Sa linyang maiwan ka lang sa bahay, ako na ang bahala sa lahat. Dahil kapag dumating ang bagyo, malamang na ang taong nangako sa iyo ng walang hanggang pag-ibig ang siya ring magbubuhos ng palangganang puno ng maruming tubig sa buhay mo. Ang pinakamatalim na sandata ng isang babae ay hindi ang kanyang ganda, ni hindi ang kanyang luha sa pagmamakaawa, kundi ang kanyang talino at pinansyal na kalayaan. Hindi nabibili ng pera ang tunay na kaligayahan, pero ang perang kinita mula sa iyong sariling pawis, luha, at utak ay bibilhin ng iyong dignidad, ang iyong karapatang kontrolin ng laro, at ang absolutong seguridad. Kapag may pera at tapang ka, kahit saksakin ka man ng iba, kaya mong bayaran ang sarili mong pagpapagamot, magpagaling, at magpatuloy sa buhay ng taas noo. Kapag hawak mo ang kapangyarihan, walang puwersa, kahit ang pamilya ng isang aroganteng asawa, ang pwedeng gumamit ng salita o dahas para pilitin kang yumuko.
Maging mabuti at magmahal ka. Pero tandaan mong ang kabutihan mo ay dapat may mga tinik para protektahan ang iyong sarili. Mga kaibigan, habang naririnig ninyo ang mga salitang ito, may pagkakataon bang nakita ninyo ang inyong sarili? May naramdaman ba kayong sakit na itinago ninyo ng matagal? Naranasan nyo na bang lunukin ang inyong mga luha dahil sa mga hindi masabing sakit sa loob ng tahanan ng inyong mga biyenan? Kung ang kwento ko ngayon ay nakaantig sa bahagi ng inyong puso o nagbigay sa inyo ng motibasyon para magpatuloy ng may tapang, mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ito sa akin. Sino ang makakapagsabi? Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon para iligtas ang isang taong nawawala sa dilim.